Nanginginig ang aking buong pagkatao. Ikaw mo, Pechay? Para akong nakipaglaplapan sa bangkay eh. Hindi nakakatuwa ang lasa. Lasang pang siraulo. Kasalanan ko to eh. Kung di ko na lang sana sinabi na gusto ko makakita ng aswang, hindi sana. Hindi tayo makakaisip na iwan siya. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Bakit ganyan kayo mag-usap? Magkaibigan ba kayo? Wala akong kaibigan na ganyang kapagit. Umanda ka sa akin, aswang. Tatapusin na kita. Bilisan mo naman magpakulo. Bayan, tagal-tagal. Matatapos na yung kabila, oh. Anong bilisan? Buwang ka ba? Ang hina ng apoy eh, oh. Paano ko bibilisan? Bakit kasi di na lang tayo sa di kahoy na lutuan nagluto eh? Ang hina ng gasol na yan. At saka, bakit ba kayo nagmamadali? Hindi naman ito paunahan eh. Pasarapan to ng luto. Abot mo nga sa akin yung mga Ricardo. Ano to? Ricardo, ano ba yan? Adobong baboy, may pechay? Ewan ko ba dyan kay Bejer? Nag-iimbento na naman. Masyado ng gasgas mga adobong nakikita natin dito. Kaya ito, gumawa ako ng trademark natin. Adobong baboy de pechay. Sira ulo ang putik. Ano magiging lasa niyan? Lasang adobong nilaga na sinigang? Wala naman akong ilalagay na pampaasim eh. Pinagsasasabi mong sinigang. Akin na nga. Diyos kong bagal. Wala akong nagawa eh. Sabi niya susubukan niya raw na adobong may pechay eh. Ay naku, hayaan na nga natin yung siraulong yan. Hoy, kapag tayo nanalo, makikinabang din naman kayo eh. Kaya suportahan niyo na lang ako. Tayo? Mananalo sa ganyan? Ewan ko sa'yo. Nasa kalagitnaan ng isang kompetisyon ng pasarapan ng lutong adobo ang tatlong binata. Ang kompetisyon na ito ay tradisyonal sa kanilang lugar. Ginaganap ito taon-taon bilang parte ng pagdiriwang ng 7 araw na pista sa kanilang lugar. 5 beses nang sumali ang tatlong binata sa kompetisyon na yon pero ni minsan hindi sila nanalo. Masyado kasing magagaling ang matatandang nakakaharap nila sa pagluluto. Habang sila, paiba-iba ng lasa kada taon. Nang matapos na nila ang kanilang adobo, agad na tumungo ang tatlo sa bakuran ng barangay kung saan naroon ang mahabang lamesa. Nakalatag na rin doon ang ibang mga adobong luto ng mga kalaban nila. Paglapag pa lang nila ng kanilang dalang mangkok, nilapitan na sila ng matandang si Mamben. Isa itong kilalang kusinero sa bayan na siyang huhusga sa lahat ng kanilang luto. Ano ito? Bakit ako nakakakita ng pechay na tila umikitit bumabati sa akin? At ang sabi ng pechay eh, Mang Ben, kilalanin mo ako bilang bagong sangkap ng adobo. Ako ang pechay, ang gulay na nagbibigay kulay sa ating masalimuot na buhay. Naintindihan ko po kung naninibago kayo sa inihain namin. Pero saka nyo na po husgahan sana kapag natikman nyo na. Naninibago talaga kami kasi taon-taon may bago kang hinahalo sa adobo eh. Nung unang taon sa pagsali mo, nilagyan mo ng mangga ang adobo. Maintindihan ko pa kung pinya eh. Pero nagtaka ako, saan mo nakuha yung ideya ng mangga? Sa pangalawang taon, nilagyan mo yung adobo ng singkamas. Medyo ayos lang kasi hindi naman nakaka-apekto ang singkamas sa lasa ng adobo eh. Sa madaling salita, walang kwenta ang singkamas. Kaya bakit nilagay mo pa? Tapos sa pangatlong taon, salip na toyo ang ihalo mo sa adobo, dugo ng baboy ang hinalo mo at nilagyan mo lang ng maraming asin. Kaya nang maluto na, nagbukas ang dinuguan na maalat. Tapos sa pang-4 na taon naman, nilagyan mo yung adobo ng kinadkad na nyog. Akala mo ba kahit nangingibabaw ang toyo hindi mo mapapansin ang tila makapal na himla ng nyog na nagtatago sa mga karne? Hindi ako bulag, no? Nakita ko yon. At noong mga sandaling yun napayak na lang talaga ako Ang sabi ko, sa wakas, nakatikim na rin ako ng adobong buko salad. Sira ulo ka ba talaga? Nagsalad ka sa adobo? At sa pang-5 taon ng pagsali nyo? Hindi ko ito makakalimutan. Buong buhay ko itong dadalhin. Alam mo ba kung bakit? Kasi
Hindi ako makapaniwala na may isang nilalang sa mundong ito na may kakayahan na haluan at gawing toyo ang alak. Gumawa ka ng adobong alak. Alam mo, sobrang sarap eh. Sobrang sarap mong sapakin. Dahil sa ginawa mo. Muntikan na akong malasing sa galit eh. Sa halip na toyo, pinagsabaw mo yung alak at dinaluan mo pa naman ng maraming asin. Anong klaseng utak meron ka? Tapos ngayon eto, pechay? Hampasin kaya kita ng pechay ni Aling Pureng. Ha? Napapakamot na lamang sa ulo si Bedger. Lahat naman kasi ng sinabi ni Mang Ben ay puro katotohanan lamang. Pinagtatawanan tuloy sila ng mga nasa barangay. Pati na rin ang matatandang kalaban nila sa paligsahan ng pagluluto. Pero walang pakialam si Bedger. Sa kanyang paniniwala, ang mga taong palaging sumusubok ng bago ay ang mga taong may malaking tsansa na magbago rin ang buhay. Dagdag niya pa, ang mga taong ayaw sa pagbabago ay ang mga taong takot harapin ang tunay na hamon ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin ang lahat ng contestant sa pagluluto. Nakalatag na ang halos 10 mangkok sa mahabang lamesa. Si Bedger lang ang tanging lalaki at mas nakababata. Lahat ng kalaban niya ay mga senior citizen na. Matatandang tipong sa pagluluto na kumulubot ang muka. Yung mga tingin sa kanya ng mga kalaban niya, para siyang lalamunin ng buhay. Parang nang iinsulto, tila minamaliit ang luto niyang adobo. Pre, sigurado bang may palag tong adobo natin? Tingnan mo yung sa kanila oh. Yung adobo nila parang ihahain sa hari eh. Itong adobo natin, parang sa aso't pusa lang eh. At saka pre, tingnan mo oh. Unang tingin pa lang ang sarap ng tikman. Eh yung atin, parang ang sarap sapakin nung nagluto. Alam niyo kayo, para kayong mga timang no? Sa halip na suportahan niyo yung gawa natin, kayo pa mismo yung unang nanlalait eh. Eh kasi naman pre, bakit ba hindi ka nalang magluto ng pangkaraniwang adobo? Hindi naman yan experiment eh. Lagi ka nalang may pauso. Tingnan mo Bedger oh, tayo lang yung pinagtatawanan dito eh. Pabayaan mo sila. Ayaw lang kasi nila ng pagbabago. Eh ano naman kinalaman ng pagbabago rito? Ang pagbabago, dapat sinisimulan natin sa maliliit na bagay. Ang paraan ko ng pagbabago sinisimulan ko sa adobo. Pagbabago para sa tradisyon ng mga adobo. Gawing normal ang paglalagay ng mga bagong sangkap. Ewan ko sa'yo, sira ulo. Hindi nagtagal ay nagsimula ng tikman ni Mang Ben ang mga luto. Kada titikman ni Mang Ben ng ibang adobo, para itong mababaliw sa sarap. Naluluha pa sa sobrang saya. Namumula mukha nito sa sobrang kilig. Pero nang tumapat na ito sa adobo nila Bedger, biglang nawala ang ngiti nito. Sumeryoso ang buong paligid. Pabalik-balik ang tingin ni Mang Ben kay Bedger at sa adobong gawa ng binata. Hindi ko alam pero pakiramdam ko sisirain dito ang katinuan ko ngayong araw eh. Pero dahil isa akong tagasunod ng sining ng pagluluto, handa kong igalang anuman ang resulta ng niluto mo. Ang hiling ko lang, ito sana ay gabayan ng Panginoon. Ang iyong adobo ay maging modelo ng kabataan. Mang Ben, adobo lang yan. Hindi yan parte ng pagkatao ko o ng iba pa. Ang dami niyong drama eh. Tikman niyo na kaya nang malaman niyo na yung pakiramdam na makalimot ng pangalan sa sobrang sarap. Eh kapag hindi ito masarap, ikaw ang kakalimutan ko. Nang hawakan na ni Mang Ben ang kutsara, nagsimula ng kumabog ang dibdib ni Bedger. Si Ingo at Franco naman ay napapayuko na lamang dahil sa hiya. Nang sumandok na si Mang Ben ng adobo, tila bumagal ang paligid. At tila ang tanging naririnig ni Bedger nung mga sandaling yon ay walang iba kundi ang tibok ng kanyang puso. Pero sa kabila ng kaba na nararamdaman, nasasabik siya kung ano ang magiging reaksyon ng huradong si Mang Ben. Kampante siya na ang adobo niyang yon ay ang mangingibabaw sa lahat. Hindi siya maaaring magkamali. Yun na ang pinakamasarap na adobong ginawa niya. Habang papalapit na ang kutsara sa bibig ni Mang Ben, nanlalaki ang mata ng mga naroon na parabang doon nakasalalay ang mood ng lahat.
na parabang ang lasa ng adobo ni Bedger ang magliligtas sa sanlibutan. Nang matikman na ni Mang Ben ang adobo na niluto ni Bedger, sumilay ang malapad ng ngiti ng matandang lalaki. Napangiti na lang din si Bedger. Tila nagkaroon din ng pag-asa sa mukha ni Franco at Ingo, habang ang iba namang kasali sa kompetisyon ay kinakabahan. Aba, ngayon lang ako na nakatikim ng ganitong adobo ah. Sabi ko sa inyo magugustuhan niyo yung adobo ko. Ang tawag ko dyan ay adobo di pechay. Para kung dinilaan ng paa ni Satanas. Para kung humalik sa impyerno. Nanunot ang inis, galit at pagkamuhi. Nanginginig ang kalamnan ko. Nanginginig ang aking buong pagkatao. Adobo di pechay? Para kung nakipaglaplapan sa bangkay Hindi nakakatuwa ang lasa. Lasang pang siraulo. Nawala ang ngiti ni Bedger nang sabihin niyo ni Mang Ben. Buong akala kasi nila ay nagustuhan ng huradong si Ben ang luto niyang adobo. Tila gumuho ang kanilang mundo. Ang pagkasabik ni Bedger ay parang naglahong parang bula. Nagtatawanan ng mga tao sa paligid, maging ang mga kalaban nila sa kompetisyon. Napapakamot na lamang sa ulo si Bedger. Isa na namang kapalpakan ang nagawa niya sa larangan ng pagluluto. Ano bang pumasok sa isip mo, Bedger? Naniniwala kasi ako na ang pagbabago ay dapat inuugali ng tao. At ang pagbabago, pwede natin itong simulan sa maliit na bagay. Pwedeng simulan sa Bedger, ang pagbabago ay hindi ginagawa sa lahat ng bagay at hindi ginagawa sa lahat ng sitwasyon. May mga parte lang ng buhay ng tao kung saan kailangan natin ng pagbabago. Pero may mga parte din naman na hindi natin to kailangan. May dalawang aspeto na mahirap baguhin sa lipunang ito. Una, mahirap baguhin ang mga bagay na nasanay na sa sirang sistema. Mga bagay na nilamon na ng kabulukan. Pangalawa, mahirap baguhin ang mga bagay na hindi na dapat binabago. Mga bagay na hindi na dapat binabago? Bakit mo kailangan baguhin ang isang bagay na wala namang problema? Kagaya na lang ng adobo na ginagawa natin. Kung iisipin mo iba-iba ang bersyon ng adobo na nakahain dito. Pero iisa pa rin ang diwa nito. Masarap. Hindi nila binago. Bagkos, dinagdagan lang nila ito. Kumbaga sa tao character development ang tawag nila dito. Na-develop mo ang bagong kakayahan at personalidad na makakatulong sa pag-usbong mo bilang tao. Ganon din sa niluluto natin. Mananatili ang orihinal at tradisyonal. Pero maaari natin silang paunlarin. Kitam? Hindi natin sila binabago. Pinapaunlad lang natin sila. Pero ang ginagawa mo, binabago mo ang adobo. Gumagawa ka ng sarili mong bersyon na kung saan binubura mo na ang tunay na pagkakakilanlan ng adobo. Tandaan mo, Bedger ang pagbabago na bumubura sa pinagmulan ay kapatid ng paglimot sa pinag-ugatan. Magbago ka ng pananaw, Bedger. Pero hindi mo kailangan baguhin kung sino ka dahil walang mali sa'yo. Nasa pananaw mo lang sa buhay. Napapatango na lang ang ibang mga matatanda na naroon. Kahit ang kapitan ng barangay ay sumang-ayon sa sinabi ni Mang Ben. Samantala, nakaramdam naman ng tuwa si Bedger. Sa halip kasi na mapahiya na naman dahil sa adobo niya, meron pa siyang natutunan. Kaya hindi kita mapapatawad sa pagyurak sa imahe ng adobo. Hindi mo ba alam na ang adobo ay ang pinakakilalang pagkain ng mga Pilipino? Isa kang lapastangan na lagyan ng pechay ang adobo. Napapakamot na lamang si Bedger ng mga sandaling yun. Nang matapos na ang kompetisyon, lumabas na rin ang resulta. Kagaya ng mga nakaraang taon, huli na naman sa listahan ng adobo di pechay ni Bedger. Bagsak ang kanilang balikat nang bumalik na sila ng bahay. Pre, di naman kasi lasang adobo yung niluto mo Ang pait. Masyadong kumatas yung pechay. Bakit ba kasi hinaluan mo pa ng pechay Kasusunod pre, huwag ka na lang sumali kung maglalagay ka na naman ng kung ano-ano sa adobo. Sasali pa rin ako, lalo na ngayon.
Alam ko na ang tunay na kahulugan ng pagbabago. Ay nako, bahala ka nga. Basta kami mga kaibigan mo nandito lang. Susuportahan ka namin kahit na ano pang ihalo mo. Baka sa susunod, haluan mo naman ng isang buko yung adobo ha. Hindi na talaga kita mapapatawad. O baka mamaya lagyan mo pa ng ampalaya. Maraming salamat sa inyo mga pare ha. Ilang oras ang nakalipas, sumapit na rin ang kinagabihan. Habang nagpapatunaw ng kinain sa tapat ng kanilang bakuran, biglang dumating ang matandang si Ben. Nagkatinginan silang tatlo. Matagal naman na nilang kilala si Mang Ben. Kaibigan ito ng mga magulang nila. Kaya kahit na papaano, meron din silang pinagsamahan. Kaya nga lang, hindi naman sila close sa isa't isa. Ang tingin lang nila sa matandang lalaki ay kilalang manluluto sa kanilang baryo. Oh, Mang Ben, napadaan yata kayo. Bakit po? Hindi niyo ba ako papapasukin? Sige ho, pasok po kayo. Pasensya na, Ma'am Ben ha. Baka nandito kayo para sermonan kami. Nangako na si Bejer na hindi na niya lalaruin yung adobo. Kasi alam na raw niya yung tunay na kahulugan ng pagbabago. Hindi ako narito para manermon. Gusto kong tulungan itong kaibigan ninyo. Gusto niyo akong tulungan, Mang Ben? Bakit? May potensyal ka. Ako? May potensyal? Puro nga ako talo palagi eh. Ang pagiging mahusay na manluluto ay hindi naman binabase sa kung gaano karaming tropeyo ang natatanggap sa mga paligsahan. Para mas maging mahusay ka manluluto, kailangan mong maintindihan ang pinakadiwa ng pagluluto. Sa pagdanais mong magkaroon ng pagbabago sa adobo, napagtanto ko na ang utak mo bilang kusinero ay malawak. Nagawa mong bigyan ng kahulugan ng pagbabago sa sarili mong paraan na may koneksyon sa pagluluto. Kahit na mali, pero nakita ko ang pagmamahal mo sa pagluluto. Nakita kong kaya mong mas bigyang buhay ang larangan ng pagluluto. Kaya naman, naisip ko na tulungan ka. Tutulungan niyo ako na maging magaling sa pagluluto? Hindi. Ha? Tutulungan kitang makilala ang sarili mong estilo sa pagluluto. At para magawa mo yon, kailangan mo ng mga bagong sangkap. Nang sa ganun mas maging angat sa iba ang bersyon mo ng adobo. Meron pang huling kompetisyon sa huling araw ng pista. Sumali ka ulit. Saan ko naman mabibili yung mga bagong sangkap na sinasabi nyo? At anong mga sangkap yun? Ang unang sangkap, dahon ng buang, bawang na galit, sibuyas na baog, at ang huli, luya ng bruha. Ano ho? Seryoso ba kayo sa mga sangkap na yan? Dahong buang? Bawang na galit? Sibuyas na baog? Ang putik. Nireregla din ba yung sibuyas na yan? May luya pa ng bruha. Pambira. Pinagtitripan niyo yata kami. Tingin niyo pupunta ako rito para pagtripan kayo. Hindi ako nagsasayang ng oras para sa katarantaduhan. Bakit kasi ganun yung mga pangalan ng mga sinabi niyong sangkap? Paliwanag niyo nga. Iilang kusinero lang ang nakakaalam ng tungkol sa mga sangkap na yan. At yun din ang sangkap na ginagamit ko hanggang ngayon. Pero, sige, ipapaliwanag ko muna sa inyo. Kaya tinawag na dahon ng buang, dahil ang dahon na yon ay nag-iiba-iba ng forma kada araw. Kung minsan nakabulatlat, kung minsan naman nakatupi. O di ba, parang buang. Ha? Paano naging buang yun? Yung bawang na galit naman, kaya sa tinawag na galit, ay hindi sila makakadikit. Yung mga bunga ng bawang, magkakahiwalay. Para silang magkakagalit. Ang sibuyas naman na baog, tinawag siyang baog dahil meron pang maliit pang sibuyas sa bandang ilalim niya. Bale, isang malaking sibuyas. Tapos, may maliit na sibuyas na nakadikit sa kanya. Pinaniniwala na kaya hindi lumaki ang isang maliit na sibuyas kasi bago yung malaking sibuyas. Yung luya naman na bruha, narinig ko lang na gano'n ang tawag doon ng ibang kusinero. Parang yung unang nakatuklas kasi noon parang bruha.
Ho? Seryoso kayo talaga dyan? Kung ayaw niyong maniwala ay bahala kayo. Uwi na nga lang ako. Teka, hindi. Naniniwala naman ako eh. Anong kailangan namin gawin? Saan mabibili yan? Baka mabibili yan sa siraulong palengke. O baka naman sa may kabag na talipapa. Uy, manahimik nga muna kayong dalawa. Matatagpuan niyo ang mga sangkap na ito sa bundok ng Burgos. Doon niyo makukuha ang mga sangkap na yan. Ha? Ang layo nung dito ah. Isipin mo na lang kung gaano kalayo ang nilakbay ko para lang doon. Pero tingnan mo naman ako ngayon. Matagumpay akong kusinero. Pero hindi ang distansya ang dapat niyong intindihin. Meron pa kayong isang problema na kailangan niyong paniwalaan. Problema? Ano naman? Hindi pa nga nagsisimula, problema na kaagad. Hindi basta-basta ang pagkuha sa mga sangkap na sinabi ko. Dahil sa bundok na yon, may mga aswang na gumagala. Sila ang nagbabantay sa kagubatan. Madalas silang namamataan doon. Kaya naman, hindi magiging madali ang pagkuha nyo sa mga sangkap. Kailangan nyong mag-ingat. Mga aswang? Teka, pambihira naman. Bakit naman may mga aswang pa? Matagal na silang naroon. Hindi ko rin naman alam kung bakit may mga aswang doon. Ang alam ko lang, delikado ang pagpunta ron. Pero kung gusto mo talaga ng masasarap na sangkap, kailangan mong kayanin ang mga pagsubok na kakaharapin mo sa pagpunta mo roon. Aswang? Nakakatakot ang mga yan. Bakit? May alam ka ba sa mga aswang? Ang isa kong tiyuhin, yung nakwento ko sa inyo nung na laging umaalis ng bahay nung bata pa ako. Ang kwento-kwento sa pamilya namin, napas lang siya ng mga aswang nung naghahanap siya ng bayawak sa gubat. Kung ganun, delikado talaga ang mga aswang. Paano naman natin matatalo yung mga yun? Nako, para makuha ang sangkap, kailangan natin silang patayin eh. Ma'am Ben, paano mo sila natalo? Hindi ko sila natalo. Nakaiwas lang ako sa kanila. Maswerte ka pala dahil nakaiwas ka sa kanila. Pero, meron na bang namatay doon? Hindi naman sa tinatakot ko kayo Pero, oo, meron nang namatay ron. Hindi ko alam kung ilan. Basta meron na. Kung ganyan naman pala kadelikado yan, huwag na natin puntahan. Baka mamaya mamatay pa tayo riyan eh. Pababangis pa naman ang mga aswang na yan. Sige, ganito na lang. Ako na lang magpupunta ng mag-isa. Mas delikado kung wala kang kasama, Bedger. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Hindi ka pa nga nagkakasyota tapos mamamatay ka na. Gustong-gusto ko makabawi sa huling paligsahan ng pagluluto. At kung yun lang ang tanging paraan para manalo ko, gagawin ko. Si Ma'am Ben lang din naman yata ang hurado dun eh. Pakiusapan mo na lang. Hindi ako hurado doon. Isa pa, hindi ako napapakiusapan. Kapag pangit ang lasa ng niluto mo, pangit talaga. Pero pre, seryoso ka ba? Kung ang sinasabi nitong si Ma'am Ben na maraming ang aswang doon, di ibig sabihin, malabo mong makuha yun ng mag-isa ka lang. Malamang, mag-isa lang. Hindi nyo naman kasi sasamahan eh. Tinapik na lamang ni Ma'am Ben ang balikat ni Bedger. Ngumiti ito ng malapad sa binata. Ganon din naman si Bedger at saka tumango. Kahit na papaano, nakakaramdam siya ng tuwa sa kanyang kalooban dahil nagmamalasakit sa kanya ang matandang lalaki. Tutuloy ka ba talaga? Oo. Pangarap kong manalo sa kompetisyon, pre. Ayos lang sa akin kung hindi niyo ako sasamahan. Magdadala na lang siguro ako ng mga armas para sakaling may aswang nga makakalaban naman ako. Sige. Samahan na lang kita. Ha? Seryoso ka, Ingo? Sasama ka? Dalawa na kayo mamamatay niyan. 3 na tayong mamamatay kung sasama ka rin. Ayoko nga. Meron pa akong pangarap sa buhay, no? Ayoko muna mamatay dyan. Basta ako, sasamahan ko na lang tong tropa natin. Hindi mo naman kailangan sumama kung napipilitan ka lang, Ingo. Hindi ako napipilitan, pre. Gusto ko rin makakita ng aswang, kaya gusto kong sumama.
Ha? Bakit interesado ka sa aswang? Hindi ko alam. Bigla na lang ako naging interesado eh. Tumango na lamang si Badger. Lumipas sa mga araw. Nilibang na lang muna nila ang sarili. Unang araw kasi ng pista sa kanila kaya sobrang dami pang ganap. Nagtungo sila sa mga palaro sa bandang barangay. Nakisali sila sa mga yon. Pero maya-maya lang ay nabagot na rin si Badger. Nagpaalam na muna siya sa dalawa. Umuwi siya ng kanilang bahay. Pagpasok niya sa silid, kinuha agad niya ang larawan na nakadikit sa dingding. Naroon sa larawan na yon ng kanyang ama at ina. Napapangiti na lang siya. Hindi na kasi niya alam kung ano ang nangyayari sa mga yon. Nasa elementarya pa lang kasi siya nang umalis ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagpunta ng Maynila para magtrabaho. Pero kalaunan ay nagkaroon ng bagong pamilya. Ang kanyang ina naman ay nasa ibang bansa. Pero mula noon ay wala na rin siyang nabalitaan tungkol doon. Kahit si Mambe na matagal ng kaibigan ng mga magulang niya ay wala ring alam. Ilang pista na ang dumaan pero wala pa rin kayo. Hindi ko alam kung kailan ko kayo makakasama ulit. Pero maghihintay pa rin ako. Humiga na lamang siya. Hindi niya inakalang makakatulog siya nung hapon na yon. Paggising niya ay madilim na ang paligid. Bumangon siya. Binuksan niya ang bintana. Pagtanong niya sa labas, maingay pa rin ang paligid. Bawat bakuran ay may mga nagdiriwang. Paglabas niya pa lang ng bahay, tinawag na siya ni Franco. Medyo nakainom na ang binata, pero hindi pa naman ito lasing na lasing. Pre! Oh, walang nga. Lasing ka na yata eh. Hindi ako lasing. Singgo ang lasing. Oy, bakit? Nasaan ba Singgo? Tulog na? Sabi ng mga kainuman namin kanina, pupunta raw ng gubat. Akala ng mga kainuman namin, nagbibiro lang Singgo eh. Eh ano naman ang gagawin niya sa gubat? Maghahanap daw ng aswang. Ano? Sira ulo. Hindi naman aswang ang inaalala ko, pre. Ang inaalala ko, baka naman matuklaw ng ahas sa gubat yon. O baka mabagok. Lasing na yun, pre. Gegewang-gewang na maglakad. Kung ano-ano na nga rin ang sinasabi. Crush niya raw si Aling Pepang. Sira ulo talaga. Ituro mo nga sa akin saan siya dumaan. Tara. Hindi ko nga alam. Libutin na lang natin. Kahit nakagigising pa lang, hinanap na agad nila ang kanilang kaibigan. Pinagtatatanong nila ang mga nakakasalubong na nakakakilala kay Ingo. Pero ang sabi lang ng mga yon ay dumiretso. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakarating na rin sila sa gubat. Sigaw sila ng sigaw ng pangalan ni Ingo pero wala namang tumutugon sa kanila. Habang tumatagal, papalayo na sila ng papalayo sa kanilang baryo. Kaya naman naisipan na rin nilang tumigil na. Hindi na nila kasi alam kung saan na patungo ang direksyon na tinatahak nila. Mabuti pa bumalik na lang tayo. Paano si Ingo? Kung gegewang-gewang na siyang maglakad, baka nandyan lang yan. Hindi na yun aabot dito sa gubat. Naku, nasaan na kaya yung tukmol na yun? Hayaan mo na, tara na. Sinimulan na nilang maglakad. Pero napatigil sila nang may marinig silang kaluskos. Marahan silang naglakad palapit sa naririnig nila. Mas lalo silang kinabahan na makarinig na sila ng angil. Kumuha na sila ng bato. Paghawi nila sa halamanan, bumungad sa kanila ang isang lalaki. Nakaupo at umiiri. Nang magulat ito dahil sa kanila, tumakbo ito kahit na hindi pa naitataas ang short. Wisit, tumatay lang pala. Astig tumae ah. Umaangil parang hayop. Akala ko nga aswang na eh. Ako nga rin eh. Handang-handa pa naman na sana ako. Ay nako, tara na nga. Wala na tayo mapapala rito. Matutuklaw pa tayo ng ahas dito eh. Binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad.
Mga ilang sandali pa ay nakalabas na rin sila ng kagubatan. Pabalik na sila sa baryo nang mapansin nilang may nakahigang tao sa ilalim ng truck. Nang tingnan nila kung sino yon, nakilala nilang si Ingo ang naroon. Hinilan nila ang lalaki. Patawa-tawa pa yun nang alalayan na nila itong maglakad. Oh, Aling Pepang, ikaw ang natatanging nilalang. Ang puso ko'y iyong binihag. Nang panahin mo ako'y hindi nakailag. Oh, Aling Pepang, meron ka pa balang asim? Kaya ang puso kong ito ay gusto kang mapa sa akin. Huy, tarantadong pinagsasabi mo. Ganyan nga yan eh. Nung nakaraan si Aling Puring yung binabanggit niya. Ngayon naman si Aling Pepang. Dali na nga lang natin to sa bahay. Doon din muna kayo matulog. Ha? Oo, sige. Napapailing na lamang si Bedger ng mga sandaling yon. Pagdating nila sa bahay ay agad na pinahiga ni Bedger ang lalaki sa kanyang katre. Tulog namang kagad si Ingo. May problema ba yan? Bakit nagiinom to ng marami? Ewan ko dyan. Mukhang buang na yan. Bukas pag nauna kang magising, magluto ka na lang ng sabaw ha. Oo, sige. Bumalik na lamang sa tulog si Bedger. Paghiga niya ay bumalik na naman sa isipan niya ang tungkol sa mga sangkap na kailangan niyang kunin. Pero kapag naiisip niya yon, naalala niya rin ang panganib na maaaring mangyari sa kanya. Aminadong kinakabahan din siya sa magiging lakad nila ni Ingo. Kinabukasan ay maagang nagising ang tatlo. Tutal ay wala naman silang gagawin. Nagluto na lamang sila ng mga order sa kanila. Ang pagluluto na rin kasi talaga ang naging hanap buhay ng tatlo. 4 na putahe ang pinaluto sa kanila para sa paghanda sa pista. Mga bandang tanghali lang ay natapos na rin sila. Ang sakit talaga sa tenga ng tambol na yun. Tumigil pa dito ng matagal. Hindi pa aalis kung hindi tayo nag-abot. Ano ka ba? Buti nga may ganun eh. Kahit papaano masaya ang pista natin kasi maingay. Palibasa kasi mga pinakikinggan mo puro kabalbalan lang eh. Ang tawag dyan, drum and lyre. Puro kabalbala ng putik. Ikaw nga kapag nalalasing ka, puro senior citizen ang target mo eh. Ha? Pinagsasabi mo? Pinagsasabi ko, kagabi, tumutula ka pa tungkol kay Aling Pepang. May nalalaman ka pang ano? Ano ba yun, pre? Ganito sinabi niya oh. O Aling Pepang, meron ka pa palang asim. Kaya ang puso kong ito'y gusto kang mapa sa akin. Ganyan na ganyan ang sinabi mo, Ingo. Ha? Tarantado. Hindi ko sinabi yan, oh. Sinabi mo yan. Saksi ang Diyos. Kakaiba ka kapag nalalasing eh. Siguro sa susunod na makainom ka, si Aling Bebang naman ang punteriya mo. Headline, binatang lango sa alak. Sa mga matatanda, may kakaibang balak. Tumigil ka nga. Baka may makarinig pa sa'yo eh. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Matapos mailigpit ang mga ginamit nila, lumabas na sila ng bahay. Pupunta sila sa peryahan para kahit papaano ay makapaglibang-libang. Pagdating nila roon, nakita nila si Ma'am Ben na naghahagis ng barya sa isang laro na may bahid ng sugal. Maglalaro din ba kaya? Paano po ba laruin yan? Etong barya, ihahagis mo doon. Kailangan mapasok mo doon sa butas. Dapat walang sayad ha. Kapag nanalo ka, itong 5 mo magiging 100. Ano, gusto nyo bang subukan? Parang kalokohan naman yan eh. Paano may papasok doon eh? Ang lit-lit naman ng butas. 5 piso lang naman eh. Sa kalibangan lang to. Kapag natapos ng pista di wala na ito. Tara Ingo, subukan natin. O sige. Kami muna Ma'am Ben? Bakit? Napag-isipan mo na ba yung sinasabi ko sa iyo? Wala bang ibang paraan para makuha ng madali yung mga sangkap? Pasensya na pero wala eh. Lahat ng kakilala kong kusinero na nagpunta, kinailangan din nilang dumaan doon sa ganong senaryo. Kaya nga sabi ko, kung ikaw lang mag-isa, delikado. Mas maganda nga na sana marami kayo. Kasi nung ako nagpunta,
Marami naman akong kasama eh. Nagkahiwa-hiwalay lang naman kami. Ma'am Ben, ano po bang itsura ng aswang? Itsura? Ay, parang tao rin ang katawan nila. Kaso kapag tiningnan mo yung muka, nakakatakot. Mukhang halimaw. Mahaba yung pangil. Tapos, kulubot ang muka. Mahaba ang tenga nila pero may tulis sa dulo. Basta, hindi ko gano'ng matanda ng mukha nila eh. Basta hindi sila pangkaraniwan. Ganun po ba? Badger, normal lang na matakot. Kahit di naman ako eh. Takot na takot din ako nung nandun na ako sa gubat. Pero nung nakuha ko na yung mga dapat kong kunin na sangkap, abay, sobrang saya ng pakiramdam. Kasi pinaghirapan ko eh. Gustong-gusto ko po talagang makuha yung sinasabi nyo eh. Gustong-gusto kong manalo sa kompetisyon. Nakikita ko pagiging desperado at pagiging masikap mo. Natutuwa ako sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Bago kayo umalis ni Ingo, meron akong ibibigay sa inyo. Po? Ano po yun? Gamit na pwede niyong gawing armas sakaling mapalabang kayo sa mga aswang. Napatango na lamang si Badger. Matapos nila makipaglaro sa perya ay sumama na sila sa bahay ni Mang Ingo. Naghintay lamang sila sa bakuran. Maya-maya pa, lumabas na rin ang matandang lalaki. May dala-dala na yung baul na medyo may kalakihan kaya kailangang tulungan ni Franco. Narito yung sandata at armas na dinala ko nung pumunta ako ron. Hindi ko naman talaga sila nagamit eh, pero baka kailanganin nyo. Buksan mo, Badger. Aba, mga itak ito ah. Tapos, isang revolver? Ano tong mga kwintas na to? Sabi nung pinagbilang ko, pangontra daw yan. Pero hindi naman yata effective yan eh. Dalhin mo na rin. Malay nyo, effective pala. Pre, ako na lang gagamit nitong revolver. Bakit marunong ka ba niyan? Oo, may baril si Papa dati eh. Wala nga lang bala. O sige, ayoko rin namang humawak niyan eh. Dito na lang ako sa itak. Ma'am Ben, ano itong isang to? Bakit ang liit? Punya lang tawag nila dyan. Ang sabi naman ng isa kong nabilhan yan, mabisa raw yung ginagamit sa mga aswang nung araw. Ewan ko kung totoo ha. Hindi ko naman kasi nagamit kaya hindi ko rin alam eh. Kung sa bagay. Pero maraming salamat dito, Mang Badger ha. Malaking tulong talaga tong ginagawa nyo. Naalala ko noon sabi sa akin ng papa mo, tamad ka raw magsaing. Ang sabi ko sa kanya, balang araw matututo kang magluto ng masarap na ulam. At hindi ka ako nagkamali. Kaya mula nung malaman kong nagluluto ka na nga, nakita na kita ng potensyal eh. Pero nabubuisit lang ako sa iyo kasi kung ano-ano ka ginagawa mo sa niluluto mo. Pero alam kong may mararating ka. Kaunting bagay lang sa iyo titino ka na. Maraming salamat sa paniniwala niyo sa akin. Ngayon ko lang naramdaman na may naniniwala sa kakayahan kong magluto. Kung iputo ko kaya sa'yo itong revolver, anong tingin mo sa amin na kasama mo simula pa lang nung umpisa? Oo nga, parang timong to. Siyempre, matik na yan. Ang ibig ko sabihin yung ibang tao na hindi ko naman gaanong ka-close. Marami pa tayong pagdaraanan, Badger. Kaya darating ang punto na hindi na rin ako magiging ibang tao sa iyo. Ngumiti na lamang ang lalaking si Badger. Matapos ang usapan na yon, ay agad na rin silang bumalik sa kanilang bahay. Hindi pa rin makapaniwala si Badger na meron silang ganong klase ng sandata. Uy, Ingo, ibalik mo na yan dito. Baka mamaya makadisgrasya ka pa niyan. Hindi, marunong naman ako nitong gumamit eh. Sus, akin na yan. Mabuti nang sigurado tayo, no? Baka mamaya mag-inom ka na naman sa labas tapos kunin mo to. Bukas ko na ito ibibigay sa'yo kapag aalis na tayo. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Ingo. Pero agad din naman itong binigay ang revolver. Huminga ng malalim si Badger. Hinahanda na niya ang sarili para sa lakad nila kinabukasan. Bandang 12:00,
Hindi pa rin makatulog si Bedger sa kakaisip. Mula nang marinig niya ang tungkol sa mga aswang sa kagubatan, hindi mawala-wala sa isipan niya yon. Pero kahit na merong kaba sa kanyang dibdib, hindi pa rin natitinag ang kagustuhan niyang makuha ang mga sangkap na sinasabi ni Mang Ben. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang umaga. Kahit na nagkakasiyahan pa rin sa kanilang baryo, itutuloy nila ni Ingo ang kanilang lakad. Sigurado na ba kayo na aalis kayo? Oo, wala nang atrasan to. Di ba, pre? Oo, wala na talagang atrasan. Paano kung may mangyari sa inyo doon? Baka nakakalimutan nyo aswang yung pwede nyo makaharap. May mga dala naman kami sandata eh. At saka kung si Mang Ben nga nakaligtas noon, sigurado naman na makakaligtas din kami ngayon. Total, hindi ka naman sa asama at araw ng linggo ngayon, magsimba ka na lang at ipagdasal mo na lang kami. Na sana, walang mangyari masama sa amin. O siya, sige na. Aalis na kami. Mahirap nang abutin pa kami ng gabi doon. Sabi ni Mang Ben mas maganda kung maliwanag pa marating na rin namin yung bundok ng Burgos. Teka, sumama na lang kaya ako. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung nag-aalangan ka. Baka mas lalo ka lang mabulilyaso. Oo nga, dapat bukal sa kalooban mo. O sige, sasama ako. Ang kulit mo, wag na nga. Bukal nga sa kalooban ko sumama. Di ba takot kang mamatay? Bakit ka sasama? Para kasama ko kayo. Ganun mo kami kamahal? Dapat na ba kaming umiyak? Mga buwang, tara na nga. Hindi na nila pinigilan pa ang lalaking si Franco. Magkakasama silang umalis. Kahit na malayo-layo pa sila sa kanilang destinasyon, nararamdaman na ni Bedger ang kaba niya. Hindi niya yun magawang pigilan. Ito ang bayad Salamat Etong bundok na ito yung sinasabi ni Mang Ben. Nasa bandang itaas pa raw yun Kaya akitin na kaagad natin habang maaga pa. O Franco, handa ka na ba? Walang rereklamo Sasama-sama ka kaya dapat kayanin mo yung mahabang lakaran. Anong tingin mo sa akin, mahina? Tara na! Sinimulan na rin nila ang paglalakad. Pumasok na sila sa kagubatan. Pakyat ang dinaraanan nila kaya mas madali silang napagod kahit wala pa silang kalahating oras na naglalakad. Grabe, ang ganda naman pala nitong bundok ng Burgos Ang sabi nila, nung nananako pa mga Kastila, naging taguan daw ng mga Pilipinong sundalo tong bundok na ito. Sus, gawa-gawa na naman to ng kwento. Totoo ang sinabi ni Ingo. Alam ko rin ang kwentong yun. Ang sabi pa nga nila dahil daw sa bundok na ito, nagawa nilang talunin ng mga Kastila na di hamak na mas marami sa kanila. May mga bit-bit pang araw baril Siguro, natalo nila ang mga Kastila dahil na rin sa forma nitong bundok. Tingnan nyo, ang daming pwedeng pagtaguan. Kaya makasaysayan tong bundok na ito. Kaya nga nagulat ako sa sinabi ni Mang Ben na may mga aswang na gumagala rito Tingnan nyo mga pre parang ang peaceful naman dito Huwag kang makampante. Minsan kung ano yung tahimik yung pala yung delikado. Mismo, nakakabigay nga katahimikan Nang may marinig silang mga kaluskos sa taas ng puno ng sampalok, ay napatigil sila sa kanilang paglalakad. Nakakatingin na ng tatlong magkakaibigan. Inilabas na ni Ingo ang revolver, habang dinukot naman na ni Bedger ang punyal sa tagiliran niya. Ano kaya yun? Alerto kayo May aswang na ba kapag maliwanag? Hindi naman sila napapaso sa sinag ng araw Kaya oo, meron. Marahan silang lumapit sa puno ng sampalok. Pagtingala nila, nagulat sila nang makita nila ang isang unggoy na naroon. Tumalon yun pababa. Nakatayo ang unggoy sa harapan nila na parabang naiintindihan kung ano ang ginagawa nila. Pero laking gulat nila nang may damputi ng unggoy. Patawa-tawa pa sila pero bigla na lamang silang binato ng sanga. Tinamaan si Franco sa muka. Nakailag naman si Ingo at Bedger.
Pagkatapos mamato ng unggoy, ay agad na rin yung tumakbo paalis. Aray! Bisit na unggoy yun ah! Habulin ko yun! Uy! Paawat ka! Unggoy lang yun eh. Mas masahol ka pa sa unggoy kapag pumatol ka sa unggoy. Di mo ba nakita ginawa sa akin? Binato niya ako eh. Franco, kalma. Ikaw yung mas may isip sa inyong dalawa. Papatulan mo pa ba yung unggoy? Yung sakit kaya! Hindi na lamang nila pinansin ang unggoy na yon at nagpatuloy na rin sila sa kanilang paglalakad. Makalipas ang halos isang oras, nasa pusod na rin sila ng bundok ng Burgos. Noong mga oras na yon ay nakakita na sila ng mga halaman na kakaibang itsura. Mga halaman na hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. Tingnan niyo itong isang to, oh. Kakaibang halaman. Hula ako pangalan nito. O sige, ano? Pinamulang libag. Tingnan niyo kasi oh, mapula pero mukhang malibag. Dami mo talagang alam kapag katarantaduhan eh, no? Nagtawanan na lang ang tatlo habang naglalakbay pa rin sila. Kaunting lakad pa nila, narating na rin nila ang Batis. Mukhang tahimik ang lugar na yon. Tanging mga huni lamang ng mga ibon ang maririnig. Unang tingin pa lang nila sa lugar, nakakaramdam na sila ng kaginhawaan. Pahinga na muna tayo dito. Kanina pa tayo naglalakad eh. Mamaya na tayo magpahinga kapag nakakuha na natin yung sangkap. Mahirap na kapag ginabi tayo. Mas maganda kang gabihin tayo eh. Kasi sa gabi ko lang yata sila makikita. Sira ulo ka ba? Paano kung ikamatay natin? Eh kaya nga ako sumama dito para makita yung aswang, di ba? Eh di magpaiwan ka dito hanggang gabi. Di naman problema yun eh. Napapailing na lamang si Bedger. Nang magpatuloy na sila sa kanilang paglalakad, nakita na rin nila sa wakas sa mga taniman ng hinahanap nilang sangkap. Napangiti na lang ng malapad ang lalaking si Bedger. Ito na yung dahon ng buang oh. Pre, ito rin yata yung luya ng bruha. Nakausli eh. Nandito naman yung bawang na galit at sibuyas na baog. Ito na nga. Siguradong mananalo na ako sa huling patimpalak ng pagluluto natin. Oh, nakuha na natin ang gusto mo. Pwede na tayong umuwi habang tanghali pa lang. Teka. Parang may mga kakaiba pang tanim dun eh oh. Oo nga, libutin na muna natin. Maaga pa naman eh. Ang usapan natin, uuwi na kagad tayo kapag nakuha na natin yung kailangan natin, di ba? Ang usapan kasi, hindi ka kasama sa usapan. Bigla ka lang naman sumama eh. Kaming dalawa lang naman ni Bedger. Eh balak pa talaga namin maglibot. Aba, kasalanan ko pa talaga ngayon ha. Ikaligtasan lang naman natin ang iniisip ko eh. Franco, sumama ka na. Saglit lang naman eh. Malay mo naman makakita pa tayo ng mas importanteng sangkap dito. Sige na. Ito naman oh. Huwag ka nga KJ. Tingnan mo naman kung gaano kapayapa itong gubat oh. Wala naman kahit na anong nakakabahala dito eh. Eh ano pa bang magagawa ko? Alam nga namang umuwi ako mag-isa. Kapag talaga napahabak tayo ha, kasalanan yung dalawa. Ngumisi na lamang si Bedger. Matapos silang makakuha ng maraming sangkap at mailagay sa mga dala nilang garapon, tinumbok nila ang diretsyong direksyon at mga ilang sandali lang, nakakita naman sila ng kakaibang anyo ng mga gulay. Kagaya na lang ng pechay na kulay asul. Meron ding kamatis na iba ang hugis. Hindi pangkaraniwan ang mga nakikita nila roon. Hindi tuloy nila maiwasang hindi mamangha. Pakiramdam nila ay nasa ibang bansa sila dahil sa mga nakikita nila. Pipitas na sana sila roon, pero bigla na lang silang nakarinig ng mga ingay na hindi naman nila alam kung saan nagmumula. Tumingin-tingin sila sa paligid, pero wala naman silang nakitang naroon. Tanging sila lang ang nasa parting yon ng mga oras na yon. Rinig niyo yun? Oo. Saan kaya yun? Pakinggan niyo maigi. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa eh. Ha? Nanggagaling sa lupa? O teka. Oo nga no. Hindi kaya mga demonyo yung naririnig natin? Demonyo ang putik. Pakinggan mo kasi na maayos. Parang maingay eh. Parang palengke. Oo nga no. Oh, saan kayo pupunta? Saan pa?
Eh di alamin kung saan galing yung naririnig natin. Ha? Bakit pa? Ano naman yung pakialam nyo ron? Hindi ka ba naku-curious? Curious ako pero hindi na para alamin ko yun. Wala naman tayo mapapala ron eh. Baka mamaya mapahaba pa tayo. Sige na. Kung ayaw mo, dito ka na lang. Kami nang bahala. Hintayin mo kami rito. Ha? Seryoso? Iiwan niyo ako rito? Eh hindi ka rin naman sasama eh. Kaya iiwan ka namin. Babalik naman kaagad kami. Basta wag ka na lang umalis dito. Pambira naman talaga itong mga to. Basta bilisan niyo ha. Tensyonado ka masyado. Alauna pa lang naman oh. O sige na, aalis na kami. Dito ka lang. Kung aalis ka dito, baka hindi ka talaga namin makasama pa uwi. Bakit naman ako aalis dito? Ayoko umuwi mag-isa, no? Tinawanan na lang ni Bedger ang lalaki. Naglakad na sila ni Ingo para hanapin kung saan nagmumula ang naririnig nilang mga ingay. Nang medyo malayo na sila kay Franco, mas naririnig na nila ng malakas ang mga ingay. Sigurado silang nagmumula ngayon sa ilalim ng lupa. Kaya naman mas lalo silang naintriga para hanapin yon. Mga ilang sandali lang, may natanaw na rin silang ilang mga tao na naglalakad papunta sa iisang direksyon. Sa puntong ito, nakaramdam na sila ng kaba. Nagtataka silang dalawa kung bakit may mga tao sa ganung uri ng lugar. At base sa kanilang nakikita, para bang masaya at nagtatawanan pa ang mga yon. May isa pa nga silang nakitang humihimas ng tiyan. Pre, parang nanggaling sila sa kainan ah. Tingnan mo yung isa oh, mukhang busog na busog. Eh di ba, doon sila papunta? Eh dito sila galing eh. Baka nandun yung naririnig nating ingay. Eh di ba inaala natin nasa ilalim ng lupa? Baka malay natin, underground pala. Underground? Eh, pwede rin. O ano, hanapin pa natin? Oo naman. Total, hindi ko naman yata makikita yung aswang eh. Kahit yun na lang. Maingan silang naglakad at ginawa nila ang kanilang makakaya para wala makakita sa kanila. Maya-maya lang ay natanaw na rin nila na may dalawang tao na pumasok sa isang parang maliit na bangin. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Nalilito at nagtataka. Para masagot ang mga katanungan sa kanilang utak, nagmamadali silang lumapit doon. Nakita nilang may lagusan pala roon pa ibaba. Nung una, nagdadalawang isip pa sila kung papasukin nila ang butas na yon. Pero dahil sa kurisidad na unti-unting lumalamon sa kanilang sistema, tuluyan na rin silang bumigay. Pumasok sila roon. Nakita nila sa ibaba ang hagdanan at meron ding ilaw roon. Napapalunok na lamang sila ng laway dahil sa kabang nararamdaman. Pero mas nangibabaw talaga ang pagnanais nilang malaman kung ano ang meron sa loob. Pagbaba nila ay agad nilang tinahak ang daan. Para silang nasa ilalim ng minahan. May lampara kasing nakadikit sa bawat pader. Pre, mukhang alanganin tayo dito ah. Baka mamaya meron tayong makasalubong. Eh wala tayong mapagtataguan. Kung ganun, magpanggap na lang tayo na lagi tayo nagpupunta rito. Wala rin naman tayong gagawing masama eh. Kakasabi lang nila pero bigla na lang may nakakita sa kanila. Nakasalubong nila ang tatlong lalaki na marumi ang damit. Nakatingin sa kanila ng seryoso at parang inaalam kung sino sila at saan sila galing. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Kinakabahan, tensyonado. Pakiramdam nila ay lalagnatin sila dahil sa kaba. Umiling-iling lang ang tatlong lalaki at naglakad na rin paalis. O di ba? Wala silang pakialam. Kung ganun, ibig sabihin, wala namang illegal na nangyayari rito. Baka may sikretong kainan lang dito. Eh di bilisan na natin. Medyo nasasabik pa ang dalawa nang bilisan na nila ang kanilang paglalakad. Medyo namamangha sila sa kanilang nadadaanan. Para kasi silang nasa hotel na ang tema ay sa ilalim ng lupa. May mga nadaanan silang mga silid na kung saan merong nagiinuman sa loob. May iba pa rin silid na may mga pinto at may numero pang nakadikit. Palagay ng dalawa, ang mga silid na yon ay parang pahingahan ng mga guest. Anip, may ganito palang lugar dito sa bundok ng Burgos ano?
Kaya nga eh, hindi ko rin inakala na may ganito pala. Alam kaya ni Ma'am Bento? Tingin ko hindi. Kasi kung alam niya, baka ito yung una niyang sinabi sa atin. Kung sa bagay, may tama ka naman. O tara, hanapin natin yung sinasabi ng mga nakakasalubong natin na kainan. Mukhang masarap dun eh. Oo, nagugutom na rin ako eh. May dala naman akong pera dito. Parang mga batang nasasabik ang dalawa. Wala silang pakialam sa lugar na kinalalagyan nila. Ang tanging nasa isip lamang nila ay matagpuan ang sinasabing restaurant. Base kasi sa mga naririnig nilang usap-usapan doon, wala raw katulad ang mga pagkain doon. Isa pa, kaya gustong makarating ni Bejer doon ay dahil gusto niyang makausap ang nagluluto roon. Gusto niyang makakuha ng mga bagong taktika sa pagluluto. Hindi nagtagal, nakita na rin nila ang kainan. Maraming tao sa loob. Halos magsiksika na. Kaya hindi nila alam kung paano sila roon kakain. Papasok pa lamang sila ay hinarang na sila ng isang magandang babae. Meron pa itong apron. Kaya agad nilang naisip na baka taga-kusina ang babaeng yon. Bawal kayo sa loob. Sumunod kayo sa akin. Miss, kakain sana kami. Bakit kami bawal? Oo nga, miss. Ang hirap kaya hanapin ang lugar na ito. Bawal kayo sa loob. Sumunod kayo sa akin. Ha? Bakit naman? Sumunod kayo sa akin kung ayaw niyo mapahamak. Miss, pinagbabantaan mo ba kami? Hindi. Pero kailangan niyong umalis dito. Sumunod kayo sa akin. Sasabihin ko ang dahilan. Bakit kasi di mo pa sabihin dito? Hindi to pwedeng marinig ng iba. Susunod ba kayo o hindi na kayo makakalabas dito? O sige pre, sundan na lang natin. Basta miss, sabihin mo sa amin kung bakit ha. Hindi na nagsalita ang babae. Nagmamadali itong naglakad at napapaisip tuloy ang dalawa kung ano ang nangyayari. Dinala sila ng babae sa isang silid na tanging trapal lang ang nagsisilbing takip sa pintuan. Pasilip-silip pa ang babae sa labas. Hindi kayo dapat nandito. Hindi nyo alam kung anong pinasukan nyo. Magpapakamatay na ba kayo? Ha? Hindi ah. Kaya lang naman kami narito kasi narinig namin yung ingay mula rito hanggang sa taas. Kaya ayun. Tapos nalaman namin na meron pala masarap na kainan dito. Miss, sino ka ba? Bakit mo ba kami pinagbabawalan? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga umalis na kayo dito. Bakit nga? Ano bang problema? Mukha ba kaming magnanakaw? Mukha ba kaming kampo ng kadiliman? Kakain lang kami, may pambayad naman kami. Dahil ang lugar na ito ay hindi para sa mga tao. Para ito sa mga aswang. Ang lahat ng nakikita nyo kanina ay mga aswang. Mga aswang ang kumakain sa restaurant na nandito sa ilalim ng lupang ito. At kung hindi kayo aalis dito, malalaman at malalaman nila na tao kayo. Ha? Anong aswang pinagsasasabi mo, miss? Nakakasalubong nga lang namin yung mga tao rito eh. Hindi naman nila kami pinapansin. Oo nga. Kung aswang sila di dapat alam kagad nila na tao kami. Dapat kakainin na nila kagad kami. Tingnan mo nga nakarating pa kami rito at nasa harapan mo pa. Ang mga aswang dito ay walang mga pang-amoy. Kaya hindi talaga nila malalaman na tao kayo sa isang tingin lang. Pero mamaya, kapag nagtagal pa kayo rito, madali na lang nila matutukoy kung ano kayo. Hindi kayo pwedeng magtagal sa paningin nila dahil malalaman nila ang mga palatandaan ng isang tao. Teka. Sige, sabihin na nga natin ng mga aswang ang narito. Di aswang ka rin. Hindi ako aswang. Hindi nga. Kasasabi mo lang na mga aswang ang mga nandito eh. Mahabang kwento. Basta, maniwala na lang kayo. Hindi ako aswang. Sila ang mga aswang. Lahat na nandito maliban sa akin at sa dalawa ko pang mga kasama sa restaurant. Hindi kami mga aswang. Sinasabi mo ba na pinaglulutuan nyo lang yung mga aswang? Mismo. Bakit nyo naman gagawin yon? Ang dami niyo pang tanong. Bakit ba hindi nala kayo maniwala? Paano naman kasi kami maniniwala sa'yo? Ngayon ka lang naman namin nakita.
Bigyan mo nga kami ng katibayan para maniwala kami sa mga sinasabi mo. Ay nako, sakit naman ninyo sa ulo. Kayo na nga itong nililigtas sa tiyak na kapamakan. Kayo pa itong matigas ang ulo. Bibigyan mo lang naman kami ng patunay eh. Kung wala kang may bibigay na patunay, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka namin dapat paniwalaan. O sige, sumunod kayo sa akin. Sunod na naman. Baka mamaya ikaw pala may masamang balak sa amin ha. Gusto niyo ng patunay sa mga sinasabi ko, di ba? Sumunod kayo kung gusto niyong malaman. Patutunayan ko sa inyo na aswang ang mga naririto. Nagkatinginan na magkaibigan. Wala silang tiwala sa babae. Pero para magkaroon na rin ng katahimikan ng kanilang utak, papatusin nila ang sinasabi sa kanila. Sinundan na naman nila ang babae. Lumabas sila sa silid na yon at nagtungo sa panibagong silid. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki ang silid na naroon. At pagpasok pa lang nila, umaalingasaw na ang amoy. Meron silang naaamoy na talaga namang nakakapagpasakit ng kanilang ilong at ulo. Walang ya. Bakit ganito amoy rito? Parang mundo ng utot to ah. Miss, ano ba itong mga pinasukan natin? At saka, ano yung mga nakatakip? Yung mga nakatakip na yan ang nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ko. Lumapit ang babae roon. Pagtanggal ng babae ng malaking tela na nagtatakip sa mga malalaking garapon, nanlaki ang mga mata ng dalawang lalaki sa kanilang nakita. Tagaktak ang kanilang pawis dahil sa kaba. Hindi nila malaman kung ano ang kanilang mararamdaman. Hindi sila makapagsalita habang nakatingin sa mga garapon na naglalaman ng iba't ibang parte ng katawan ng tao. Teka, ano yan? Tama ba nakikita namin? Miss, seryoso to? Parang ano yan ah? Parang... Oo, katawan niya ng mga tao. Yung mga yan ay galing sa mga patay at buhay na tao. Ha? Ang mga aswang ay kumukuha ng mga patay na tao sa morgue para kunin ang mga laman loob at karne. Pero may ibang aswang na kumukuha ng buhay na tao at buhay din nilang kinakatay. Pagkatapos, dadalhin nila sa amin para iluto. Sinaulo ka rin naman pala talaga eh. Kung alam mo naman palang karne o katawan ng tao yun, bakit nyo pa niluluto? Aswang ka rin siguro ano? Sinabi ko na kanina, hindi ako aswang. At malabong maging aswang ako dahil isa akong... Lumayo ka sa amin! Siguro sinasabi mo lang ang mga to para makain mo kami, no? Kung ako magiging aswang, hindi ko kayo kakainin. Wala akong mapapala sa inyo. Mukhang hindi gumagana ang utak nyo eh. Ay, wag mo kaming ginaganyan ha. Aswang ka no? Anong gagawin mo sa amin? Ilalagay mo rin ba kami sa malalaking garapon na yan? Hindi nga ako aswang. Isa lang akong tao. Ano bang mahirap intindihin sa bagay na yon? Nandito ako para tulungan kayong makaalis dito. Kasi kung hindi kayo aalis dito, baka dito na kayo mamatay. Magiging kagaya kayo ng mga tao na ginagawa lang putahe ng mga aswang. Sagutin mo tanong namin. Kung alam niyong karne at katawan ng taong niluluto nyo, bakit nyo pa rin niluluto? Bakit pinagsisilbihan nyo mga aswang? Kung totoong tao ka lang, bakit hindi nila kayo ginagalaw o kinakain? Ano, sumagot ka! Dahil wala kami magawa kundi sundin sila. Isang matandang babae naman ang bigla na lang lumabas mula sa gilid. Maputi na ang buhok nito. May edad na pero kahit papaano ay halata na rin naman ang pagiging malakas nito. Lumapit ito sa kanila ng may seryosong tingin. Napapikit na naman si Ingo kay Bedger. Sino naman siya? Siya si Aling Demetria. Kasamahan ko siya sa kusina. 3 kami. Yung isa wala rito, nagluluto. Siya ang tumatayong pinuno sa aming 3. Hindi kami aswang. Kami ay mga pangkaraniwang tao lang. Mga albularya na binihag na mga aswang para magsilbi sa kanila. Oo, nagsisilbi kami sa kanila bilang tagaluto nila. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil wala na kaming magagawa kundi sumunod. Sapagkat hawak nila ang pamilya namin. Kung hindi namin sila pagsisilbihan, papaslangin nila ang pamilya namin. 2 taon na kaming narito. Hindi kami makaalis. Dahil kapag ginawa namin yon,
hindi lang kami mapapahamak. Pinili namin na dito na lang kami para kahit papaano, payapa ang buhay ng pamilya namin. Kahit bantay sarado sila ng mga aswang. Hindi talaga kayo mga aswang? Totoo ba? Tingin mo kung aswang kami, gugustuhin pa namin kayong makatakas? Malay ba namin? Ang sabi kasi nila, mapanlin lang ang mga aswang. Mali ko ba kung mga aswang kayo tapos niloloko nyo lang kami? Kailangan nyo nang umalis dito. Tutulungan namin kayo. Paano naman kami makakatulong sa inyo? Baka nga sarili namin hindi namin mailabas dito tapos tutulungan pa namin kayo. Kapag nakalabas kayo, hanapin nyo si Bentong. Siya ang makakatulong sa pamilya namin para makatakas sa poder ng mga aswang. At kapag nangyari yon, kami nang bahala rito kung paano kami tatakas. Kailangan lang naming malaman kung nasa ligtas na ba ang pamilya namin o hindi. Pambihira naman. Sino naman yung Bentong na yun? Magaling siyang magluto. Malapit lang din siya sa mga baryo-baryong magkakadikit. Basta, kasing idaran siya. Isa rin siyang albularyo. Kailangan niyo siyang mahanap. Kung hindi, baka mawalan na rin kami ng pagkakataon na tapusin ang kasamaan nitong mga aswang na ito. Bakit? Ano naman ang magagawa nyo para talunin sila? Kagaya nga ng sinabi ko, albularyo kaming tatlo. May mga kakayahan kami makagawa ng mga ritual na siyang magiging sandata namin para pahinain ang puwersa ng mga aswang. Kaya nga umalis na kayo habang hindi pa nila kayo naaamoy. Samantalahin ninyo ang pagkakataon na hindi gumagana ang pang-amoy nila. Sige na, umalis na kayo. Paano nga kami lalabas? Kung papaano kayo pumasok dito ay ganun lang. Kumilos lang kayo ng normal. Hindi naman nila agad malalaman na tao kayo. Huwag lang kayo magpapalata. Huwag kayo magbibigay ng dahilan para maghinala sila. Ano palang pangalan nyo? Ako si Aling Demetria. Ito namang dalawang ito ay si Valeria. At ang isa naman namin kasama na wala rito ay si Isabella. Kasing idaran lang din siya. O sige po, aalis na po kami rito. Maraming salamat sa mga sinabi nyo. Naliwanagan na po kami. At pasensya na rin sa mga nasabi namin. Mga iho, alam kong hindi nyo naman kami kilala. Pero sana, matulungan nyo pa rin kami. Wala na kaming ibang maaasahan. Kayo na lang talaga. Tumangon na lamang si Bedger. Paglabas nila ng silid na yon, may nakasalubong agad silang mga aswang. Tumingin lang sila sa kanila. Tiningnan lang din naman nila. Hindi sila pinansin kaya nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Bawat makakasalubong nila ay nagdudulot sa kanila ng matinding kaba. Pinagpapawisan na sila ng malala. Ang kanilang palad ay namamasa na rin. Nakayuko na rin silang naglakad. Binilisan nila ang kanilang paglalakad. Pero nang makarating na sila sa lagusan na dinaraanan nila, nanlumo sila nang makitang nakasarado na yon. Nanlambot ang dalawa. Hindi nila alam ang kanilang gagawin ng mga sandaling yon. Nang makita nilang may mga paparating, naganap sila ng kanilang matatagpuan. Nakapagtago sila sa isang silid na pinagtatambakan ng mga sira-sirang silya at lamesa. Huminga sila ng malalim. Pilit nilang ikinakalma ang kanilang sarili. Pre, anong gagawin natin? Hindi pwede magtagal dito. Narinig mo naman yung sinabi nila Aling Demetria kanina, di ba? Oo, narinig ko. Hindi naman ako bingi. Kumalma ka nga. Basta alokong hindi makapag-isip ng paraan kung ganyan ka. Sige nga, saan tayo dadaan? Pwede ba manahimik ka na nga muna? Mas lalo tayong hindi makakalis dito kung hindi ka kakalme. Hahanap tayo ng ibang daan paalis. Dapat pala nagtanong na tayo ron kanina sa dalawa. O ganito ang gagawin natin, Ingo. Makinig ka. Kapag hindi ka nakinig, mabubulilyaso talaga tayo. Lalabas tayo na parang walang nangyari. Normal lang ang lahat. Kikilos tayo ng gaya kanina. Hindi tayo pwede magmukhang kabado. Hindi tayo pwede maging kahina-hinala. Naintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Kailangang isipin nila na aswang din tayo. Gagala tayo sa lugar na ito. Hahanap tayo ng daan para makakyat na tayo ulit. Tumango-tango lamang si Ingo.
Humugot na muna siya ng malalim na paghinga. Paglabas nila ay kaswal lang silang naglakad. Binabati-bati pa nila ang lahat ng makakasalubong. Nagiging epektibo naman ng mga yon dahil napapangiti pa ang mga aswang sa kanila. Nung mga oras na yon, buong akala nila ay magiging maayos na ang lahat. Pero isang pangyayari ang sumubok sa kanilang katatagan. Meron silang nakasalubong na aswang na lasing. Meron yung dalang bote at baso. Tumigil yon sa harapan nila. May mga kasama pa ito kaya hindi agad sila makadaan. Mukhang bago kayo dito ah. Sino kayo? Anong pangalan niya? Total bago kayo dito. Inumin niyo tong alak na ito. Ito ay bagong timpla lang sa kabilang tribo. Pinagalong ubas at dugo ng taong buntis. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi ng lalaki, umarangkada na naman ang kanilang kaba. Batid nila kapag tinanggihan nila yon ay maaring magduda yun sa kanila. Tiningnan nila ang mga kasama ng lalaki. Masama ang tingin sa kanila ng mga yon. Kaya naman, kahit na alam nilang hindi nila kakayaning uminom ng dugo ng tao, ginawa nila yon dahil kailangan. Kinuha nila ang baso at uminom sila. Tigkalahating baso sila pero pinilit nilang inumin. Umalis sa mga aswang na patawa-tawa pa. Nang masigurong wala na mga yon, pumasok sila sa isang bakanting silid at doon isinuka ang kanilang ininom. Hindi nila masikmura na uminom sila ng dugo ng tao. Kung pwede nga lang nilang dukutin palabas ang ininom, ay gagawin nila. Pulang-pula ang mukha ng dalawa dahil doon. Pero kahit na ganon, malaki na rin ang pasasalamat nila dahil nagawa nilang lampasan yon. Pre, pakiramdam ko kapag tumagal pa tayo rito, magiging aswang na rin tayo eh. Kaya nga kailangan na natin makalabas dito. Hindi rin tayo pwedeng abutin ng gabi rito. Eh kung balikan na natin sila Aling Demetria, baka matulungan nila tayo makatakas dito. Yun nga din ang naiisip ko eh. Tara na! Nang mahimasmasan na ang dalawa, hinanap na nila ulit ang tinatawag na restaurant ng mga aswang. Hindi nagtagal ay nakita na rin naman nila yon. Kita nilang abala sila Valeria sa kakaluto sa loob ng kusina. Sumimpli lang sila ng lapit doon. Agad din naman silang nilapitan ni Valeria. Anong ginagawa niyo dito? Di ba ang sabi namin umalis na kayo? Paano kami makakalis dito sa lugar na ito? Inakasarado na yung dinaanan namin kanina. Valeria, kami na muna ni Isabel ang bahala rito sa kusina. Samahan mo sila at dalhin mo sila sa isa pang lagusan. Kaya ba nila sinarado yung dinaanan namin kasi alam nilang may nakapasok na ibang tao? Hinaan mo lang ang boses mo. Nakikita mo ang lahat ng mga kumakain na yan. Lahat yan aswang. Kapag narinig ka niyan, tapos kayo. Tara, sumama na kayo sa akin. Kahit na papaano, nagkaroon ng pag-asa ang dalawang binata. Sinundan nila ang dalaga. Kaswal lang silang naglalakad sa mahabang pasilyo. Lahat ng nakakasalubong nila ay binabati ni Valeria. Sa tagal ba naman kasi ng babae sa lugar na yon, hindi na rin nakakapagtaka na maraming aswang na rin ang nakakakilala rito. Dito na muna kayo. Delikado sa labas. Ha? Bakit? Sino ba yung nakakasalubong natin? Si Loresca. Loresca? Babae ba yun? Eh matandang lalaki yung nasa labas ah. Hindi porke Loresca babae na. Loresca ang pagkakakilala sa kanya ng lahat ng aswang, kaya yun ang tawag sa kanya. Siya ang pinuno ng mga aswang sa probinsyang ito. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Hindi niya kayo pwede makita. Sa lahat ng aswang na narito, siya lang ang may pang-amoy. Magaling din siyang kumilatis. Matanong ko lang. Bakit ba karamihan sa mga aswang dito walang pang-amoy? Sumpa yun sa kanila. Natanging si Loresca lang ang nakaligtas sa sumpang yun. Hanip, may sumpa-sumpa rin pala sa ganito? Huwag na muna kayong magsalita. Malapit na sila. Sandaling itinikom ng dalawa ang kanilang bibig. Palakas ng palakas ang tibok ng kanilang puso. Pakiramdam nila ay nakasilip sila sa impyerno na anumang gawin nilang pagkakamali maaring ikapahamak nilang tatlo. Hindi sila makalabas sa kinalalagyan nila. Masyadong mahirap isugal ang sandaling yun para sa kanila.
Ayon kasi kay Valeria, hindi sila makakalabas hanggat hindi nakakaalis ng underground ang matandang si Loresca. Malakas daw kasi talaga ang pangamoy at baka rin may ibang magduda dahil hindi nga pamilyar ang mukha ng dalawang binata. Hindi pa ba tayo lalabas? Magtatatlong oras na tayo dito. Mag-aalas 5 na Hindi kami pwedeng gabihin. Mamili ka. Mananatili ka rito kahit gumabi o lalabas ka kagad kasi may posibilidad na mahuli kayo ng mga aswang. Nandito pa si Loresca. Hayaan na muna natin siyang umalis bago kayo lumabas. Anong oras naman ba siya aalis? May kasama kasi kaming naghihintay sa amin eh. Hindi makakawi hanggat wala kami. Baka ano pa mangyari sa kanya sa gubat kapag kumagat na ang dilim. Hindi ko rin alam. Hindi naman pare-pareho. Paano naman natin malalaman na nakalis na pala siya? Maya-maya lalabas ako dito. Kayo naman, mananatili lang kayo rito. Huwag kayong aalis kahit na anong mangyari, ha? Naintindihan niyo ba ako? Tumango na lamang ang dalawang lalaki. Maya-maya pa, iniwan na nga sila ni Valeria. Mas kinakabahan ng dalawa dahil sa ideyang baka bigla na lang may pumasok na aswang sa kinalalagyan nila. Todo dasal ang kanilang ginawa. Pero nakahinga naman sila ng maluwag nang magbalik na sa kanila ang dalaga. Kailangan na natin makaalis dito. Umalis na si Loresca. Madilim na ba sa labas? Oo, gabi na. Naku naman. Ano ba? Magrereklamo ka na lang ba o sasama na kayo sa akin paalis? Tara na, ang mahalaga makaalis na tayo rito. Naglakad sila ulit ng normal. Sa puntong ito ay wala na silang nakakasalubong na aswang. Nang malapit-lapit na sila sa lagusan, nakita nilang may dalawang lalaking bantay sa gilid. Kinakabahan na naman si Badger. Kung siya lang kasi, ay kaya niyang itago ang kaba niya. Pero nababahala siya para kay Ingo. Dumiretso lang kayo. Huwag niyo silang papansinin. Kumilos lang kayo na parang kagaya ng aswang. Sinunod nila ang sinabi ni Valeria. Maya-maya lang ay nalagpasan na rin nila yun. At nakakyat na sila ng hagdanan. Binilisan nila ang paglalakad nang makalabas na sila roon. Oh, nandito. Bilisan niyo. Umalis na kayo. Teka. Saan ang direksyon para madali kami makaalis dito sa bundok na ito? Diretsuhin niyo lang to. Sabay kumaliwa kayo kapag nakita niyo yung puno ng nara. Huwag kayong kakanan. Doon dumadaan ang mga aswang na papunta sa restaurant namin. Paano naman yung isa namin kasama? Kayo na bahalang humanap sa kanya. Kailangan ko nang bumalik. Hindi ako pwede magtagal dito sa labas. Nagmamadali nang umalis ang babaeng si Valeria. Napapailing na lamang si Badger. Mangangapa na naman kasi sila kung saan nila hahanapin ang kanilang kaibigan na si Franco. Pero sinunod nila ang sinabing direksyon ni Valeria. Dumiretso sila hanggang sa makita na nga nila ang puno ng nara. Bago sila kumaliwa, nakita nila ang grupo ng aswang na paparating. Nagtago sila sa gilid ng punong nara. Nagtindigan ang kanilang balahibo nang makita nilang may bitbit na namang tao ang mga yon. Dahil sa liwanag ng mga lamparang dala ng mga yon, nakita pa nila ang umaagos na dugo mula sa katawan ng mga bitbit na tao. Grabe, ang dami na yata nilang nabibiktima. Kawawa naman yung mga taong yun. Kaya nga napapaisip din ako eh. Napapaisip na ano? Napapaisip ako kung tutulungan ba natin sila Valeria. Kasi kung tutulungan natin sila, baka may tsansang mapigil ang mga ginagawa ng mga aswang. Saan na natin pag-usapan yan? Ang unahin natin, paano natin mahanap si Franco? Kapag may nangyaring masama sa isang yun, siguradong kasalanan natin. Bilisan mo pre, baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Ito na nga, binibilisan na nga eh. Madilim ang dinaanan nila, kaya hindi naging ganun kadali ang mga sandaling yun para sa kanila. Bawat hawi nila sa mga halaman ay nasusugatan sila dahil sa mga tinik na nakalitaw roon. Tumagal na sila ng halos kalahating oras sa kakahanap ng lugar na pinag-iwanan nila kay Franco. Pero nang dumating sila roon, wala na ang lalaki. Ang tanging naroon na lamang ay naiwanan ni Franco ang lalagyan ng tubig. Agad na dumaloy ang kaba sa dalawang binata. Nagsumiksik agad sa utak nila
na baka may nangyaring masama sa kanilang kaibigan. Kaya naman, hindi sila nagsayang ng oras. Nilibot nila ang paligid. Pero sa kasamaang palad, wala silang nakitang Franco kahit na anino lang nito. Ito na nga ba sinasabi ko, pre? Paano pala kung isa si Franco sa bitbit ng mga aswang kanina? Paano kung nakuha na siya ng mga aswang? Paano kung wala na... Tumigil ka nga! Hindi nakakatulong yung kakaisip mo ng ganyan eh. Kasalanan ko to eh. Kung di ko na lang sana sinabi na gusto ko makakita ng aswang, hindi tayo makakaisip na iwan siya. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Tumigil ka na nga! Sinampal ni Bedja ng malakas si Ingo. Sa ginawa niyang yon ay tila naalog ang utak nito. Dahilan para matauhan ang binata. Kumalma ka lang, okay? Kalma! Nararamdaman ko na nasa maayos siyang kalagayan. Hindi siya mapapahamak. Kailangan lang natin maging positibo. Naintindihan mo ba ako? Anong gagawin natin ngayon? Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nakikita si Franco. Tumango na lamang si Ingo bilang pagtugon. Nang maging kalmado na si Ingo, ay pinagpatuloy na rin nila ang paghahanap kay Franco. Pero hindi pa man sila nakakalayo, naririnig na nila ang tinig ng binata na sumisigaw-sigaw ng tulong. Ilang sandali pang nabangga sila nito. Nagkauntugan si Bedger at Franco. Malakas ang pagkakauntog kaya hindi agad sila nakatayo. Rico, ano ba? Saan ka ba nagpunta? Bakit ka ba tumatakbo? Pre, kailangan na natin makalis dito, pre. Hinahabol na ako ng mga aswang. Lintik na yan. O sige, takbo na! Kahit na nahihilo pa, pinilit ni Bedger na makatakbo. Ilang metro pa lang ang natatakbo nila nang marinig na nila ang mga angil ng aswang. Marami ding kaluskos at yabag ng mga paa sa paligid. Noong mga sandaling yon, kinakain na naman sila ng matinding kaba. Kahit si Bedger na sinusubukang maging kalmado ay naging tensyonado na rin. Visit, nakatakas nga tayo sa loob. Dito naman sa labas may mga humahabol sa atin. Nagtago sila sa likuran ng mataas na halamanan. Hingal na hingal ang tatlo sa kakatakbo. Ni hindi na nga rin nila maramdaman ang mga gasgas sa binti at paa nila. Tahimik ang paligid. Biglang hindi na nila narinig ang aswang na humahabol sa kanila. Bagay na mas lalo nilang ikinabahala. Ano ba nangyari? Sabi namin hintayin mo kami dun eh. Bakit nawala ka? Baliw ka ba? Malamang aalis ako dun. Kahit sino naman na makakita ng mga taong may bitbit na bangkay, talagang tatakbo ka eh. Tapos, narinig ko pa na kakainin nila yun. Kayo kasi ang visit eh. Naghintay ako dun hanggang dumilim. Tapos, ngayon lang kayo bumalik. Ano ba nangyari sa inyo? Muntikan na rin kami sa loob. Yung naririnig kasi natin sa ilalim ng lupa, lungga pala ng mga aswang. Maraming aswang doon kasi meron silang restaurant na kung saan puro aswang lang ang kumakain doon. Alam mo kung anong nakakawindang? 3 normal na taong kusinera nila doon. Ha? Ang labo ah. Biyag ng mga aswang yung pamilya ng 3 kusinera. Wala silang magawa kundi magsilbi sa mga aswang na yun. Kasi kung hindi, mamamatay ang pamilya nila. Jesus, pambirang buhay to. May ganyan na palang nangyayari. Kung isumbog na natin to sa mga pulis. Tingin mo maniniwala sa yung mga pulis. At delikado yung naiisip mo ha. Kasi kanina narinig ko may ibang aswang din na pulis. Paano kung sila yung mapagsumbungan natin? Di todas tayo. Sa isang tao lang tayo magsusumbong at hingin ng tulong. Kay Bentong. Bentong? Sino naman yung siraulo na yun? Sabi ng isa sa mga kusinera, albularyo daw si Bentong. May alam sa aswang. Kaya matutulungan niya tayo mapalaya yung 3 kusinera. Kasi itong 3 kusinera ay mga albularya din. May kaalaman daw ang mga yon sa mga ritual na magpapahina sa mga aswang. Ay naku, sumasakit ang ulo ko sa inyo. Ang daming ganap. Ganyan talaga kapag mahina ang utak. Nasakit ang ulo. Bigwasan kaya kita dyan para malaman natin kung malakas ang dibdib mo. Huy, tama na yan. Hindi yan makakatulong sa atin, no? Anong plano mo ngayon? Malamang, uuwi tayo. Pag uwi natin, hahanapin natin yung Bentong. Saan naman natin hahanapin yun? Hindi ko rin alam. Basta doon na lang natin pag-usapan. Isipin na muna natin kung paano tayo makakalis dito.
Huminga ng malalim si Badger. Pinasadahan niya ng tingin ng madilim na paligid. Nakikiramdam sila. Makalipas ang ilang minuto, naglakas loob na rin silang umalis doon. Kinailangan nilang maglakad dahil maaari silang makalika ng ingay kung tatakbo sila. Hindi pa sila nakakalayo, pero biglang narinig na naman nila ang hangin ng mga aswang. Kanya-kanya na silang tago sa gilid. Napahiwalay sa kanila si Ingo. Maya-maya pa, nakita na lang nila na dumaan na ang mga aswang. Mabuti na lamang na walang pang-amoy ang mga yon, kaya nahirapan silang matagpuan ng mga aswang. Nang makalagpas na ang mga aswang, tumakbo na sila paalis. Ang kaso nga lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabit pa ang short ni Franco sa nakausling sanga. Dahil doon, nakagawa siya ng ingay. Ang tanga mo naman, pre. Nakakainis ka naman. Yung dilim-dilim eh. Hindi ko naman nakita. Uburin mo na yan, bilisan mo! Ano ko ba rin? Mahal bili ko rito. Mahirap tanggalin. Hubarin mo na yan, pambira ka naman oh. Dahil walang balak si Franco na hubarin ang short na yon, ay si Ingo at Badger na lamang mismo ang nag-alis nun. Agad silang tumakbo habang hawak-hawak ni Franco ang brief nito dahil maluwag ang garter. Mga buwisit kayo. Hindi ako makatakbo na maayos eh. Eh bakit ba kasi ang luwag-luwag ng brick mo? Mamili ka. Tatakbo ka ng ganyan o mahuli ka ng mga aswang. Aray! Oh, ano nangyari? Dumiretso lang kayo. Okay lang ako. Palakas ng palakas sa mga angil ng mga aswang ng mga sandaling yon. Kaya naman pinilit na rin makatakbo ni Badger kahit na meron siyang natapakang matulis na bagay. Dahilan para maging duguan ng paa niya. Lintik naman to. Hindi kasi nag-iingat eh. Mamaya ka na mag-sermon. Putik naman oh. Hindi nagtagal, nakita na rin nila ang kalsada. Mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Nang marating na nila yon, napansin nilang hindi na sumusunod ang mga aswang sa kanila. Sinamantala na nila ang pagkakataon. Kumaripas pa sila ng kumaripas. Nang medyo malayo na sila roon, ay tumigil na muna sila sa gilid ng kalsada. Pre, ayos ka lang? Oh, ayos lang ako. Masakit lang ng kaunti. May natapakan yata akong bote kanina eh. Ako hindi ayos. Nahahamugan na itong betlog ko eh. Wala na ba yung mga aswang? Parang hindi ko na kaya maglakad eh. Lalong sumasakit kapag tinatapak ko. Franco, buhatin mo na lang si Badger. Ha? Buwang ka ba? Kita mo ang luwag ng brief ko? Buhatin mo na si Badger. Ako nang hawak sa brief mo para hindi malaglag. Wag na. Magpahinga na lang muna tayo. Maya-maya kaya ko na ulit maglakad. Pasensya na kayo ha. Pasensya sa alin. Pasensya na kasi nadamay pa kayo rito. Ako lang naman ang may gusto makuha yung mga sangkap eh. Pero pati tuloy kayo, nasa alanganin din ang buhay nyo. Ano ka ba? Hindi ka naman namin sinisisi, no? Kahit na, kung hindi nyo ako sinamahan, wala kayo rito. Hindi kayo malalagay sa ganitong senaryo. Pre, magtino ka nga. Wala namang sumisisi sa iyo eh. Nandito kami kasi gusto naming tulungan ka. Kasi ang tagumpay mo, tagumpay na rin namin. Gusto namin makuha mo at maiuwi mo yung sangkap kasi gusto namin makatikim na masarap na adobo mo. Hindi yung puro ka na lamang imbento. Inakbayan ni Ingo si Badger para pagaanin ang kalooban nito. Bumuntong hininga na lamang din ang binata. Napapangiti siya. Nagpapasalamat siya dahil kahit na hindi naging maganda ang paglalakbay nila, hindi pa rin nagagalit sa kanya ang dalawa niyang kaibigan. Ang problema natin ngayon, paano tayo uuwi? Sa kaya dito yung dadaanan natin? Tingin ko dito eh. Oo, diyan siguro. Diyan na lang tayo dumaan. Pero mas maganda siguro kung magpapaumaga na tayo rito. Saan tayo matutulog? Doon oh. Tinuro ni Badger ang lumang waiting shed sa kabilang kalsada. Lumapit sila roon at inayos nila ang mga nakatambak na kahoy doon. Naglatag na lang din sila ng dahon ng saging na nakuha nila sa gilid ng kalsada. O sige na, pahinga na muna kayo. Ako na lang muna magbabantay. Franco, pre, gusto mong palit muna tayo ng brief? Sira ulo ka ba?
Nanahimik na lamang sila ng mga sandaling yon. Sinamantala nila ang katahimikan ng gabi para magpahinga. Pero kahit na anong gawin nila, hindi pa rin sila makatulog. Hindi sila komportable sa lugar. Pre, kumusta yung sugat mo? Masakit pa rin. Pero buti tumigil na sa paglabas ng dugo. Kung hindi mo pa rin kayang maglakad mamaya, ipapasa na lang kita ah. Basta, pairam ng short mo ah. Loko, di ako naman yung nakabrief lang. Alauna na ng madaling araw noon. Hindi pa rin nawawala ang kaba nila sa dibdib. Nakakadagdag pa sa pananayo ng kanilang balahibo ay ang malamig na simoy ng hangin. Pero wala silang magawa. Hinintay na lang talaga nilang sumapit ang kinaumagahan, saka pa lang sila nagkaroon ng lakas ng loob umalis. Sa kanilang paglalakad, may tricycle silang nasakyan. Naawa sa kanila ang driver nang malaman na sugatan si Bedger. At nang makitang walang short si Franco. Mga bandang 8:00 ng umaga, nakabalik na rin sila ng kanilang baryo. Agad silang nagtungo sa bahay ni Bedger para makapagpalit ng suot. Nilinisan na rin nila ang kanilang mga sugat, lalong-lalo na ang kay Bedger. Pagsapit ng tanghali, biglang sumakit ang paa ni Bedger, pero sakto naman na napadaan sa bahay niya si Mang Ben. Nalaman na meron siyang sugat sa paa. Bukod pa rito, nilalagnat na rin si Bedger. Hindi nagdalawang isip ang matandang si Ben na tulungan sila. Inasikaso nito si Bedger gamit ang mga halamang gamot na binalikan pa nito sa bahay. Nagtataka nga sila nung oras na yon kung bakit parang mahusay na manggagamot si Mang Ben. Samantalang ang pagkakaalam lang naman nila ay masarap itong magluto. Dakong 12:00, naging maayos na rin ang pakiramdam ni Bedger. Namamangha si Bedger para kasing may himalang nangyaring nawala na ang lagnat niya. At hindi na rin masakit ang sugat niya sa paa. Naitutukod na nga rin niya ang kanyang paa. Mang Ben, maraming salamat ha. Ang galing mo. Nawala agad yung kirot ng paa ko. Pero, doktor ka ba? Bakit may alam ka sa ganito? Oo nga, iba kilos mo eh. Marunong ka, Mang Ben. Mang Ben, albularyo ka ba? Kasi ganyan na ganyan yung mga albularyo na napapanood ko sa pelikula eh. Ako? Albularyo? Bakit ko kailangang sagutin ang mga talong na yan? Hindi mo naman kasi kailangan sagutin. Namanghalang kami sa'yo. Hindi ka lang pala magaling magluto, magaling ka rin manggamot. At saka, kung albularyo ka kasi, itatanong sana namin kung may kilala kang Mang Bentong. Nang sabihin ni Bedger ang pangalan na yon, ay nagbago ang reaksyon ng mukha ni Mang Ben. Sumeryoso ito bigla. Akala tuloy ng 3 binata ay meron silang nasabing hindi maganda. Mang Ben, bakit? Galit po ba kayo kasi tanong kami ng tanong? Hindi ako galit. Pero saan nyo naman nakuha yung pangalang Bentong? Nagkatinginan ng 3 magkakaibigan. Naguguluhan sila sa naging reaksyon sa kanila na matandang si Ben. Maniniwala po ba kayo sa sasabihin namin? Ay bakit? Ano bang meron? Nung kinuha namin yung sangkap na sinasabi nyo, meron kami natuklasan na underground. Yung underground na yon, lungga ng mga aswang. Tapos, meron silang sikretong restaurant doon. Mga aswang ang kumakain doon. Pero yung mga kusinera, 3 albularya. Si Aling Demetria, siya ang nagsabi sa amin na hanapin namin si Mang Bentong para tulungan silang makalaya at makaligtas ang pamilya nila. Kailangan daw nila makalis doon kasi sila ang gagawa ng ritual para mapahina yung mga aswang eh. Si Demetria? Buhay si Demetria? Bakit o? Kilala niyo ba si Aling Demetria? Abay, oo naman. Kaibigan ko yun eh. Eh di kilala nyo si Mang Bentong. Ako si Mang Bentong. Kayo? Paano? Ah, tama. Mang Ben. Tapos, Mang Bentong. Diyos ko. Hindi namin naisip yun ah. Pinaiksing Ben yung Bentong. Eh, wala naman kasi sa itsura mo na albularyo ka eh. Eh, ano palang nangyari? Kwento mo nga sa amin. Magkakilala na kami noon pa.
makakasama kami sa isang organisasyon. Pero nabuwag kami nung mamatay ang mga kasamahan namin ng dahil sa mga aswang na yon. Mula nun, nawala na ako ng balita sa kanya 4 na taon na nakakalipas. Ang akala ko, namatay na siya dahil sa balitang may sumugod na mga aswang sa bahay nila doon. Dahil doon, iniwan ko na ang pag-aalbularyo at saka pinasok na itong pagluluto. Sabi ko, hindi na ako babalik sa pag-aalbularyo dahil wala na nga mga kasama ko. Pero ngayon nalaman ko na buhay pa si Demetria. Bigla ako nabuhayan ng loob eh. Teka, sabihin nyo nga sa akin, saan nyo siya nakita? Sa isang underground nga, maraming aswang sa ilalim. Natatandaan nyo pa ba yung papunta ron? Ililigtas ko sila. Pero ang sabi sa amin ng matanda, kailangan daw munang iligtas natin yung pamilya nila. Ang pamilya nila? Bakit? Wala namang nangyari masama sa kanila. Anong ibig niyo sabihin? Ipamilya nga nilang dahilan kung bakit ayaw nilang umalis doon. Kasi natatakot sila na baka kung anong gawin ng mga aswang sa pamilya nila kapag iniwan nila yung lugar na yon. Kung gano'n matagal na pala silang niloloko ng mga aswang. Walang nangyari masama sa pamilya nila. Ang pamilya ni Demetria umalis na at nagpuntang Maynila 1 taon matapos siyang mawala. May kasama siyang 2 albularya rin. Nakakalimutan ko nga lang yung pangalan eh. Pero yung pamilya rin nila, nasa maayos na kalagayan naman ngayon. Kung minsan nga napapadaan ako ron, kaya kinukuha akong hurado sa pasarapan ng luto. 4 na taon na pala silang nililing lang ng mga aswang. Roger, kaya mo na ba talaga maglakad? Kailangan na nating iligtas si Aling Demetria. Oo, kaya ko naman. Pero, Ma'am Ben, may naisip ka bang paraan kung paano natin siya ililigtas? Nasa na ba yung gamit na pinahiram ko sa inyo? Akin talaga yun eh. Gawa-gawa lang na binili ko yun. Oo nga pala, no? May revolver pala akong hiniram sa inyo, Ma'am Ben. Ay bakit? Hindi mo nagamit? Hindi. May sira ulo. Hindi ko rin naman nagamit yung itak. Umiwas lang kami ng umiwas. Kapag gumawa pa kasi kami ng eksena, baka mas lalong hindi pa kami makalabas pa doon ng buhay. Mga iho, kung ayos lang sa inyo samahan nyo kung iligtas sila Demetria. Wala akong ibang maasahan sa bagay na ito kundi kayo lang na nakakaalam. O sige, sama ako. Nandyan na yan eh. Wala naman akong ginagawa sa buhay. Ako rin. Naawa ko sa kanila eh. Dapat matapos na yung pangaalipin sa kanila ng mga aswang. Ikaw? Matapos sa mga nangyari, hindi ko alam kung sasama pa ako. Muntik-muntikan na ako mamatay eh. Mas maganda na sigurong huwag ka na nga sumama. Delikado talaga eh. Oo, doon ka na lang sa inyo. Matulog ka na lang. Hindi ka ba nahihiya? Itong 2 kaibigan mo sasama tapos ikaw hindi. Bakit naman ako mahihiya? May masama ba kung iisipin mo yung kapakanan mo? Wala. Pero wala ring masama kung sasama ka. Kasi sa oras na mapalaya natin si Demetria, mapipigilan niya ang pag-asik ng lagim ng mga aswang. Naisip mo ba yon? Kumakamot na lamang sa ulo ang binatang si Franco. Kaya sa huli, wala rin itong nagawa kundi pumayag na lang. Sa parehong gabi, pinag-usapan nila ang lahat ng kanilang gagawin. Tinuruan din sila ni Ma'am Ben ng mga bagay na makakatulong kung papaano haharap sa isang aswang. Mabilis namang matuto ang 3. Magiling sila sa pagkakabisado. Kinabukasan ng umaga, wala silang sinayang na oras. Wala na muna silang pakialam sa piyesta. Mas uunahin nilang iligtas sa mga albularyo sa sikretong restaurant sa ilalim ng lupa. Ma'am Ben, Loresca ang pangalan ng pinuno nila. Pero matandang lalaki yon. Pambabae lang talaga pangalan. Anong pagkakaalam niyo sa pinuno ng mga aswang? Wala namang ganong nasabi sa amin si Valeria. Basta ang sabi niya, si Loresca lang ang nag-iisang aswang na may pang-amoy. Kaya kapag naroon tayo at naroon din siya, madali niya lang tayong maaamoy. O sige, akong bahala doon. Ma'am Ben, dati na ba kayong nakikipaglaban sa mga aswang? Oo. Noon pa man, kaaway na ng mga albularyo ang mga nilalang na yon. Kaya ngayon, tatapusin na natin kung ano ang sinisimulan nila. Ito ang tandaan ninyo ha.
Hindi na ito tungkol sa 3 albularyo. Tungkol na ito sa maaaring binabalak ng mga aswang sa mga tao. At para na rin mabigyan natin ng hustisya lahat ng mga biktima. Bilang pagtugon ay tumango na lamang ang 3. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Hindi rin naman nagtagal ay narating na rin nila ang bundok ng Burgos. Tumigil na muna sila para mag-usap sandali. Ma'am Ben, hindi nakakaamoy ang mga aswang sa ilalim. Ibig sabihin, hindi agad nila nalalaman kung ang kaharap nila ay tao o hindi. Kaya nung nandun kami ni Ingo, nakakasalubong na namin sila pero hindi nila nalalaman na tao lang kami. Kaya kung papasok tayo sa loob, hindi tayo dapat magdala ng armas. Kasi maghinala kaagad sila. Pwede tayo magdala ng armas, pero yung pwedeng maitago sa katawan. Hindi tayo lalakad ng walang panlaban. Ang problema dyan, paano kung nasa ilalim si Loresca? Eh di pagbaba nyo pa lang dun alam na kaagad niyang may tao sa underground. Baka nga isang malaking sugal ang gagawin natin. Kaya nga rin kailangan natin ng kahit na anong armas na kaya nating itago. Kasi kung ganyan nga ang pinuno nila, malaki ang tsansa na mapatrobol tayo. O ano, tara na, habang maaga-aga pa. Wala na silang sinayang na sandali. Lahat ng gamit nilang malalaki ay iniwan na muna nila sa likuran ng puno. Ang tanging dala na lamang nila noon ay kutsilyo at ang nag-iisang revolver. Nang makalapit na sila sa lagusan, meron pang nakakita sa kanila. Tumingin ng mga yon na parabang hinuhusgahan sila. Pero hindi nila pinansin. Diretso lang sila pababa. Habang naglalakad na sila sa mahabang pasilyo na yon, naririnig pa nila ang mga nagkakasiyahang mga aswang. May mangilan-ngilan din silang nakakasalubong ng mga lasing. Nung oras nga na yon, ay pinagdarasal nila na sana hindi na sila painumin ulit ng dugo ng tao. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Kumilos lang kayo ng normal Hindi sila pwede makahalata sa atin dahil wala tayong lalabasan dito na malapit. Huminga ng malalim si Badger. Aminadong kinakabahan na rin siya. Pero pilit niyang kinukondisyon ng kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng magpadala sa kanyang emosyon dahil siya ang inaasahan ni Ma'am Ben. Ma'am Ben, ayun na yung restaurant Binilisan na lang nila ang kanilang paglalakad. Nang makalapit na sila sa mismong counter ng restaurant, nanlalaki ang mga mata ni Aling Demetria nang makita sila. Demetria, itatakas namin kayo rito. Maraming salamat sa Diyos at dumating kayo. Huwag po kayong magpapaalata Nakatingin na po rito yung mga kumakain. Valeria, sumunod kayo sa amin. Doon sa lugar kung saan pinakita mo sa amin yung malalaking garapon. Sige, bilisan nyo. Kilos normal lang ha. Lumabas sila ng restaurant. Kahit na parang nakakalata na sa kanila ang ibang aswang na naroon, itinuloy pa rin nila ang kanilang plano. Nagmamadali silang naglakad hanggang sa narating na nga nila ang sinasabing silid. Pagpasok nila roon, nakita na rin ni Mang Ben ang mga parte ng katawan ng mga taong naroon. Diyos ko, mga demonyo talaga ang mga aswang. Ilang oras ba natin silang hihintayin? Baka mamaya may makakita sa atin dito. Basta ganito lang ang gagawin natin. Sakaling may pumuntang aswang dito, kumilos lang tayo ng kalmado. At kapag tinanong kung anong ginagawa natin, sabihin natin na gusto natin kumain ng hilaw. Naghintay silang 4 doon. Pero 20 minutos na ang nakalilipas, hindi pa rin sila sinisipot ng 3 albularya. Nag-alala na si Badger na baka kung ano nang nangyari sa mga yon. Pero nakahinga lang sila ng maluwag nang pumasok na rin ang mga yon sa loob ng silid. Hindi tayo lalabas dito. Doon tayo dadaan. Merong daanan dyan patungo sa kabilang pasilyo. Kakaunting aswang lang ang dumaraan doon kaya mas ligtas doon. Samantalayin na natin ang pagkakataon na wala si Loresca. Unahan mo, Ingo. Ako na rito sa likuran. Alright, walang problema. Maingat silang lumabas sa silid na yon. Kahit na kinakabahan, kinailangan pa rin nilang maglakad ng normal. Pero nang malapit na silang makalabas, bigla na lamang nakalata ang isang aswang. Napansin kasi ng aswang si Franco na tingin ng tingin. Maya-maya pa,
Umalulong na ang mga aswang na iyon, dahilan para tuluyan ng maalarma ang mga nilalang. Wala silang sinayang na pagkakataon, mabilis silang nakalabas doon. Tuluyan na silang nakaalis at nakarating sa bahay ni Mang Ben. Bentong, kailangan na namin simulan ng ritual. Ang mga aswang na naroon ay mga dating tao. Isinumpa lang sila ni Loresca kaya nagkaganon sila. Bigyan mo lang ako ng gamit. Ibabalik namin sa dati ang mga biktima ni Loresca. Aalis kami rito sa bahay ko. Ililigaw namin ang mga aswang. Hindi sila maaaring mapunta rito dahil dito kayo magre-ritual. Kayo tatlo, sumama kayo sa akin. Babalikan natin sila. Samantalayin natin na tirik ang araw. Mas mahina sila sa ganitong oras. May alam akong paraan para makalabang tayo sa laban. Ngumiti ng nakakaloko matandang lalaki. Nang makalis na sila ng bahay, sinimulan na rin ng 3 albularyo ang kanilang isasagawang ritual. Habang silang 4 naman, tumungo na agad sila sa kagubatan. Inaabangan nila ang posibilidad na pagdating ng mga aswang, haharangin na nila yon para hindi makalapit pa sa baryo. Paano pala natin malalaman na tapos na yung ritual? May dala akong cellphone. Binigay ko ang numero ko sa kanila. Tatawag sila kapag ayos na. Pero kakayanin ba talaga natin ang mga aswang? Huwag kayo mag-alala. Meron akong dala-dala na kahinaan nila. Buong maghapon na silang naghintay doon, pero ang sabi ni Valeria sa kanila ay hindi pa rin natatapos ang ritual. Hindi nila inakala na ganun pala katagal yun na isagawa. Kaya naman, nababahala na rin sila dahil wala ng presensya ng araw, madilim na ang buong paligid. Hindi nagtagal, dumating na nga ang mga aswang. Naroon pa rin ang pinunong si Loresca. Ramdam nila ang galit nito sa kanila. Pumalibot naman sa kanila ang mga tauhan ng pinunong aswang. Akala mo ba matatalo mo ako? Ito lang katapat niya. At ano naman yung mga nasa garapon na yan? Gusto mong malaman? Amuin mo! Bigla-bigla na lang binasag ni Mang Ben ang garapon sa harapan ng mga aswang. Tila tuwang-tuwa pa ito ng mga sandaling yon. Nagawa pa talaga nitong ipaliwanag kung papaano niya nagawa ang bagay na yon. Ang garapon na yan ay ang inipong kong utot sa loob ng 4 na taon. May basbas yan ng pinakamalakas na albularyo ng Mindanao. Ang sino mang makakalanghap nito ay makakaramdam na matinding pagkahilo at paghihina. Ako lang ang hindi maapektuhan dahil utot ko yan. Nagkakamali ka yata ng pagkakaintindi sa kakayahan ko. Napansin na lamang ni Mang Ben na unti-unti nang napahiga ang mga aswang. Pagtingin naman niya sa 3 binata ay naapektuhan din pala ang mga yon. Pambira ka naman, Mang Ben. Pati kami apektado eh. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Pero ayos na yan. Ang malaga, maglalaban kami nitong matandang to ng kami lang. Manda ka! Lumusob na si Mang Ben. Tinaga niya yon ng ilang beses. Pero nagagawa siyang ilagan ni Loresca. Nang mahawakan nito ang kanyang kamay, agad siya nitong hinila at binuhat. Binalibag siya sa lapag na parabang isa lang siyang papel. Tumama ang likod ni Mang Ben sa lapag. Pero sinubukan pa rin itong makabangon. Muli itong umatake. Pero sa puntong yon ay kamao na lamang ang gamit nito. Kaso nahawakan siya ulit ni Loresca. Napatingin si Mang Ben na makakuha ito ng tamang pagkakataon. Nasuntok niya sa mukha ang aswang. Nanggigigil ito sa kanya. Tuluyan ang pumangit ang itsura ni Loresco. Galit na galit ito habang nagpapalit yun ng anyo. Kinuha ulit ni Mang Ben ang itak. Tinaga niya yon pero agad ulit yung nakailag. Walang iya ka! Mailap ka pala talaga! Ang aswang naman ang umatake sa kanya. Hinuwakan siya sa damit. Akmang ililipad siya sa itaas pero sinuntok niya ang aswang sa pagitan ng hita. Nabitiwan siya agad nun. Namimilipit sa sakit ang aswang. Wisit ka! Bakit mo ako pinayagan? Baka hindi na ako magkaanak nito Magtigil ka nga, aswang ka! Matanda ka na! Hindi natitigas siyang manoy pa!
Bakit ganyan kayo mag-usap? Magkaibigan ba kayo? Wala akong kaibigan na ganyang kapagit. Umanda ka sa akin, aswang! Tatapusin na kita! Muling tinaga ni Ma'am Ben si Loresca, pero nakailag yon sa kanya. Umatras ang aswang, pero bigla itong nawala ng balanse kaya natumba si Loresca. Malakas ang pagkakabagsak nito. Tumama ang ulo nito sa bato. Nagtataka sila kung bakit hindi na yung bumangon. Nang lapitan niyo ni Ma'am Ben, napagtanto niyang wala na yung malay. Hindi ba lang ako pinagpawisan? Nakakadismayan naman tong laban na ito. Namatay dahil sa bagok yung kalabang ko eh. Ma'am Ben, hindi pa rin kami makabangon. Ang baho talaga ng utot mo. Ma'am Ben, sa likod mo! Huwag ka muna magdiwang! Nanlaki mga mata ni Ma'am Ben na makitang bumangon ng mga aswang. Pero hindi na itsurang aswang ang mga yon. Bumalik na sa dating anyo. Mga kapwa nagtataka kung ano ang mga nangyari. Wala silang maalala. Tapos na ang laban natin. Nakabalik na sa dati ang mga isinumpang aswang. Hanggang sa makauwi sila sa bahay nila Ma'am Ben, hindi pa rin makapaniwala si Bedger sa mga nangyari. Kahit na nanalo naman sila sa laban, parang hindi niya kayang tanggapin na sobrang daling namatay ang pinuno ng mga aswang. Ang inakala niya kasi, mas malalagay sa alanganin ang buhay nilang lahat. Pero sobrang layo ng nangyari sa inaasahan niya. Ganun pa man, masaya na rin siya dahil nakatulong sila sa misyon ng mga albularya. At dahil na nga rin doon, payapa na ulit ang kaisipan ni Bedger. 2 araw matapos matalo ang pinuno ng mga aswang, sumabak na ulit si Bedger sa kompetisyon ng pagluluto. Yun na ang huling araw ng pista. Kaya yun na rin ang huling kompetisyon na gusto niyang ipanalo. Natapos ang paligsahan. Nabigo na naman siyang manalo. Tinulungan na siya ni Aling Demetria at Valencia. Pero kahit na ganoon, wala pa ring nangyari. Kahit kasi nilagyan nila ng mga bagong sangkap ang adobo, hindi pa rin talaga siya matahimik kaya nilagyan niya ulit ito ng pechay. Napapakamot na lamang sa ulo si Ma'am Ben sa kanya. Ganon din naman ang dalawa niyang kaibigan. Hindi man niya nasungkit ang pagkapanalo, kahit na papaano ay masaya na rin siya dahil natulungan niya sina Aling Demetria at Valeria. Mula noon, wala ng aswang ang nagpakita sa kanilang lugar. Ang sikretong restaurant naman ay sinunog na rin nila para hindi na magamit pa ng iba. Sa mga sumunod na taon, nakakakuha na rin naman ng pagkapanalo si Bedger. Pero ang mas mahalaga na lang sa kanya ay meron na siyang ulit panibagong pamilya. Pamilyang matatawag niyang tahanan kahit na hindi naman sila makakadugo. Pamilyang maaari niyang masandalan sakaling muling magkaroon ng puwersa ng kadiliman. Wakas,